'di ba? Pero yun nga, natin natin yung pag niyakap natin yung growth, ayan, unti-unti hindi mo namamalayan, ayan, gumagaling ka na din and soon 'no, kaisa na din kayo sa mga mai-invite at mag-she-share ng ayan, ng inyong journey. Ayan, so shoutout natin muna yung mga naka-open cam, yan. So saludo ako sa mga nag-o-open cam 'no, 'pag may mga mentoring, ayan. Kasi nakita ko yung post ni ano 'no, ni Mentor Proctuso, ayan. So sabi kahit daw Zoom meeting daw ito, ayan, 'di ba, kailangan nagkakakitaan tayo kaya nga meeting daw, 'di ba? Kaya kung wala ka namang ginagawa and kaya mo mag-open cam 'no, na-appreciate po ng speaker 'pag nakikita niya yung mga kinakausap niya. 'Di ba, kasi mahirap naman 'di ba, 'pag sa ano daw yung meeting, 'pag sa offline, hindi naman daw puwedeng nakatakip yung mukha natin habang nagme-meeting, 'di ba? Kaya 'yan sila Mentor Wilma, 'yan isa sa mga, tita natin dito sa business, 'yan Mentor Kat, Mentor Yoshel, sino pa yung mga naka-open cam, sha-shoutout natin. 'Yan si Tita Brenda, Mentor Desa, ayan. Pero kung ikaw pa ay nasa work, ayan saludo pa rin po ako sa'yo 'no, kasi even nasa work ka talagang nag-a-attend ka ng mentoring para matuto. Ayan. So sa mga kaya lang po mag-open cam, mas maganda po 'pag may mga speaker po 'no, mag-open cam tayo para, mapi-feel niyo rin 'yan 'pag kayo ay speaker, mas ginaganahan kayong mag-share 'pag nakikita niyo yung mga kausap niyo. Okay. Ayan, so 'di na natin patagalin and ito rin naman yung i-she-share ko, marami akong nakita rito na nag-ano ako dati kay Mentor Edward 'no. So baka hindi mo na, pakinggang mabuti yung sharing ko dun, ayan ngayon na yung right time 'no, baka ngayon mo marinig yung kailangan mong marinig 'no. Ayan, para mas manggigil ka at mas gawin yung negosyo. So, pakilala po ako uli 'no, sa mga hindi pa nakilala, meron pa po bang hindi nakarinig ng aking sharing or journey? Ayan 'no, praying na may mga bagong wisdom tayo na ma-share 'no, na mapupulot niyo na magagamit niyo 'no, sa own journey niyo dito kay I Am Worldwide. Ayan. So, maganda rin po yung ano, yung sumasagot tayo sa ano, sa chat, 'yan. Kaya si Tita Wilma napaka-active niyan ano. Whenever may mga mentoring, lagi ko yan nakikita sa chat box. Ayan. So, maganda po 'yon, 'yan. Ayan, shoutout kay Mens Michael 'no, kahit nasa work uma-attend ng meeting. 'Yan yung mga nagiging successful agad tsaka napapa-full-time kaagad, eh. Ayan 'no, kasi mas natututunan nila yung negosyo. Ayan, kay Mentor Desa, amazing morning po. Ayan, so wag na nating patagalin, simulan na natin 'to mentors. Yan, my name is Jonathan De Guzman po. Yan, a former employee for 11 years. Yan, may mga employee po ba rito or more on OFW tayo? Yan. So ako po is namulat din no sa mindsetting na mag-aral mabuti and maghanap ng stable na trabaho. So dati po kasi nagwo-work 'yon do'n sa, era ng mga lolo and parents natin. Dati po kahit isa lang 'yung nagtatrabaho, kayang bumuhay 'no, ng 11 na anak, 'di ba? Sino 'yung naabutan ng era kahit nagsasaka lang 'yung, tatay, 'yung nanay full-time housewife pero naitataguyod 'yung anak, 'di ba? Grabe napag-graduate lahat, 'di ba? 'Yun 'yung masasarap ang buhay ngayon kasi graduate na lahat 'yung anak, 'di ba? Pero ngayon po, ayan, so sino dito 'yung nakaka-relate 'no, lalo na 'yung may mga anak po diyan 'no, na kahit dalawa na kayo nagtatrabaho, bakit parang kulang pa din 'no? Parang sa bills pa lang ubos na 'yung sinahod ng isa, parang ganyan po kami mag-asawa dati. Toka-toka kasi kami, ako sa diaper, sa gatas, siya naman sa kuryente, tubig, tsaka sa mga panggastos. So nagtataka ako kada sahod ko 'no, sa gatas pa lang ubos na 'yung sinahod ko, 'di ba? Kasi medyo siyempre ano, first baby natin 'yun 'no. So gusto natin mabigay 'yung best, so siyempre mamahaling gatas 'yung binili natin. Parang dun pa lang sa gatas nauubos na 'yung sinahod natin, 'di ba? Kaya 'yun unti-unti dun pa ako unti-unting na ano na, paano kaya 'to, paano 'pag nag-aral na 'yung anak ko, 'yung nag-iisip ka na, 'di ba? Kasi habang lumalaki 'yung anak naniniwala ba kayo lumalaki 'yung gastos? 'Yan, type 1 nga kung nakaka-relate ka na habang lumalaki 'yung anak mo, ayan, 'yung gastos lumalaki din. 'Di ba dati gatas lang, ngayon 'di ba nagbabayad ka na ng tuition, ng baon, 'di ba? Tapos yung mga project-project pa sa school, 'yan. Kaya kailangan 'no, kung ikaw, kapos 'no, kapos yung sinasahod mo, nandito ka na kay IM Worldwide. Ayan, seryosohin na po natin, okay? Kasi ito po yung, opportunity 'no, na kayang ibigay kung ano man yung mga gusto, more than our needs 'no, sa family natin. Yan, so diyan naman po kami nagkakilala ni Mentor Ryan, yan aking mentor, angel mentor. Yan, kung hindi po dahil sa kanyang,
kasipagan sa pag-share and sa pasensya, no, na alagaan ako kahit hindi ako nag-join kaagad. So meron po ba rito na ano, hindi kaagad nag-join, parang lumipas pa yung ilang panahon bago nag-join kasi negative ka kagaya ko? Yan, ako po kasi is negative ako sa network marketing before. Yan, namulat po ako dun sa mga maraming sinasabi sa networking na negative. Opo, ano, na-invite pa ako ng isang networking company, yung Vita Plus po, kung may familiar, baka may nag-join or galing dito doon, no, or na-invite. Ayan, doon po na buhay yung pangarap ko talaga, no? Kasi sa pagtatrabaho, yun nga po sa for 11 years, talagang doon po mamamatay unti-unti yung pangarap mo. Di ba? Lahat tayo may pangarap nung bata tayo, lalaki ng pangarap natin, no? Malaking bahay, may swimming pool, maraming kotse, makapag-travel sa around the world, di ba? Mabili yung mga gusto mong bilhin. Pero nung nagtrabaho ka na, ayan, iba pala yung reality pag nasa work ka na. So wala nang ano, tawag dito, walang natitira. So unti-unti nang yung bahay na gusto mo, kahit makakuha ka na lang ng maliit, yung hindi ka na umuupa, then yung dating kotse, 'di ba, naging motor na lang, 'di ba? So, ganun po yung nangyayari sa labas. Kaya yung karamihan po, 'di ba? Ayan, gagaya nila Tita Wilma, ayan. So, nangarap din po tayo mag-abroad. Kasi ang akala natin dati, yun lang yung opportunity, no, na pwedeng mabago yung buhay natin. Kasi sa amin po, no, sa probinsya, pag nakitang lumaki yung bahay, ay, nag-abroad yan. Nauso po yung Japan. Sino rito yung nakaabot ng era ng Japan? Ayan. 'Di ba bago po after ng Saudi, Japan po yung nauso. Dati pag nag-Saudi ka, 'di ba, nag-Saudi yung tatay mo, lolo mo, and medyo magiging bato yung bahay niyo, 'di ba? Lalaki, makakabili ng owner. 'Di ba? Yun pa yung mga uso dati sa probinsya eh. Tapos nung nagkaroon ng era ng Japan, ayan. So dahil hindi naman tayo babae, parang sabi ko, sa babae lang kasi yung malakas dati sa Japan eh, no? Kaya dati wag babae yung anak mo, wag mo nang pag-aralin, pag Japanin mo na kaagad, no? Sabi nga ni Pres, Japan, Japan. Diba? Sagot sa kahirapan. So, since mahihain din po tayo, hindi po tayo doon napunta. No? So, tinayaga na lang natin yung nung trabaho. Ito po yung first and last job ko kasi mahihain po tayo. Ayan, takot na tayo mag-try ng ibang opportunity. Ayan, so ayoko po kasi yung kaya grateful din po ako no na regular tayo kagad kasi nakikita ko yung iba papalit-palit ng work. Yan, may nakaranas po ba rito every 6 months lang mag-a-apply ka na naman sa iba. So, since mahihain po tayo, parang challenge po sa akin yun nung makikisama na naman ako sa iba. Kaya, thankful po ako na regular po kaagad ako dito sa Goldilocks. And dito po kami nagkasama ni Mentor Ryan. No? So, diyan po ako napasok sa prospect list niya. No? Siya po ay nag-start magnegosyo. Kaya kami mga bago po rito, no? Unahin niyo po yung mga nakatrabaho nyo. Yan, isa po yan sa mga pwede nyo maging leaders. No? Pero ako po, ayan, ito po, ganito po ako in-invite ni Mentor Ryan. So, dinagdagan ko po yung slides ko para sa inyo kasi kaya para mas makita niyo po yung naging journey natin. No? So, si Mentor Ryan po, nag-abroad siya. So, pagbalik niya rito, after 7 years niya nag-abroad, sabi niya hindi na raw siya ano. So, nung nag-abroad kasi siya, nagkikita-kita pa rin kami tuwing uuwi siya. One time na uwi niya, hindi na daw po siya babalik at magninegosyo na. So, since negative ako sa networking na, nung nalaman ko na networking yung inaalok na sa aming negosyo, ayan, isa po ako sa mga nambubuli sa kanya. Ayan, kaya ito po no, sa mga nagsisimula dyan na may in-invite ka, hindi nag-join, tapos niloloko-loko ka pa, okay lang yan, wag mong awayin, wag mong i-block. Diba? Kasi you'll never know in the future, no? Baka yan din yung maging leaders mo, no? Na isa sa mga magiging big team under na organization mo. Ayan, so in-invite niya po kami ni Mentor Ryan sa bahay nila sa Bulacan. And after noon, pagkatapos magkape, yun, dinala niya na yung Garcia at barley dun sa lamesa. And then sinabi sa amin, ito yung negosyo na ginagawa ko kayo. Sabi ko, ayan ba yun? Di ba yun yung mga kumikita ng million tapos tapos yan, di pa rin tumigil si Mentor Ryan. Ginather niya po yung no, yung aming nag-reunion po kami, reunion daw, sabi ni Mentor Ryan. Nandiyan ba si Mentor Ryan? Ayan, so sa Bulacan po kasi siya ngayon, no? Wala siya rito sa Davao. So, ginather niya po yung mga kasamahan namin sa Goldilocks. So, pwede niyo rin gawin yan, no? Pag mamumrospect kayo, no? Since offline na po tayo. Yan, so nag-reunion kami. And then lahat po kami binubuli siya. No, payaman, payaman, di ba? Ano ba? Paano ba tayo yayaman, di ba? So, pero hindi sumuko si Mentor Ryan, di ba? Ini-invite niya pa rin tayo sa mga event. So, ito po yung unang event
na inatinan ko. Alam niyo po ba, launching pa lang to na, no? Parang soft launch pa lang to or grand launch. O parang soft launch po ng IM Worldwide. So isa po dapat tayo, no? Sa mga pioneer ng IM Worldwide. Kaso nga lang po, ayun, negative po tayo. Even naka-attend na po tayo ng event. And poor mindset pa po tayo dito, mentors. Alam niyo po ba yung usapan namin dito pag uwi? Di ba pag event, medyo nga ngayon pwede na, may mga nabibila na sa labas ng pagkain. Dati po, nung unang event ni IM, bawal po magdala ng pagkain. Eh anong oras po kami nandito? Parang 1 p.m. nandito na kami. Tapos alam niyo pa kung anong oras natapos yung event? 11:00. So imagine niyo from 1 p.m. to 11 p.m. wala po kaming kain, tapos sila puro award, puro pera yung inaano doon, puro kumita ng malaki, tapos kwentuhan namin sa loob. Ano ba naman to? Puro payaman pero wala man lang pamerienda. Yung poor mindset, yan ganyan ka din ba? Yan, type to nga kung na-attend ka ng event, nagutom ka rin. Diba? Tapos poor mindset, no? Ano ba naman to? Puro pera yung ina-award, tapos wala man lang pakain. Alam niyo po ba, no oras kami nakauwi nito? 1:00 na po. Tapos nakarating kami ng bahay, parang 2 a.m. or 3 a.m. na. Lalo po akong na-negative, hindi po ako na-inspire. Diba? Kaya sabi ko, ano ba naman yan, pre? Ayan, ang lalaki pera, di ba? Puro pera, milyon-milyon yung kinikita. Wala man lang pamerienda sa mga guys. Di ba? So yan po yung experience natin dito kay IM Orbit. Kaya hindi rin po tayo nag-join kaagad. Yan, eventually, nung na-attend na tayo kay IM, no, nung nag-join na tayo, natuto na kami. Ang ginagawa namin, bago kami pumasok dun sa event, ayan, kumakain na po kami. Ayan, para hindi po kayo magutom. Tapos nagbabaon na kami, naglulusot kami ng mga chichirya dun sa loob, no, para pag nagutom kami, manguya-nguya ka. Ayan, no, sa mga bago po, no, na mag-a-attend ng mga event, ayan, lalo na parating na po yung ating anniversary, no. Ayan, although meron naman ng bilihan sa labas, no. Dati kasi bawal lumabas eh. Itong unang event na to, bawal talaga lumabas, kaya kumukulo talaga yung tiyan namin dito sa gutom, no. Ayan. And then yan, ito po, no, after 1 year na hindi ako nag-join kay IM Worldwide, si Mentor Ryan, sobrang porsigido, no, talagang hindi ako sinukuan, laging kinukumusta pa rin. Di ba? So tips yan sa mga namomrospect ng warm. Ayan, so kahit di nag-join yan, kumustahin mo pa rin, update mo pa rin habang wino-workout mo yung business mo. Kasi pag nakitaan ka niya ng resulta, yan, sila din yung unti-unting lalapit sa'yo at may inspired. Yan, ito naman po yung dahilan. Meron po ba rito mga barley user lang kaya nag-join? Pero ngayon, uma-attend na ng mentoring, no? Naka-open cam pa. Okay? So, yan po yung dahilan bakit po ako nag-join. Yung nanay ko po nagkasakit. Eh, wala po akong pampa-opera. So, naghanap po ako ng organic way. Lumabas ang daming testimonies ng barley. So, ang ginawa ko, kinontak ko si Mentor Ryan kasi in-offer niya sa akin dati yung barley. Hindi para mag-join, no? Para burautin siya. Sabi ko, Mentor Ryan, pabili naman ng barley, bigay mo na lang sa akin ng distributor price. Di ba? Kasi member ka naman, di ba? 50% discount ka diyan. Di ba? Meron din po ba kayong mga ganong client na pinapabigay sa iyo, mura, mura mo na lang ibigay sa akin. Di ba? Member ka naman na. Di ba? Yung ayaw mag-join, gusto maka-discount pero ayaw mag-join. So yan po, isa po si Mentor Jonathan doon. And yun po yung isa sa mga tips na pwede niyo ring makuha. Ayan. So sabi ni Mentor Ryan, kaysa parautin mo ako, mag-join ka na lang kasi ng package, di ba? Mag-avail ka na lang ng package. So ano ba yung mga package? Eh nung event, may nilaunch na yung ano tawag doon? Paylight, tigto 2.5 lang, tapos 30% lang siya, hindi siya 50% sa barley. Sabi ko, meron pa ba yung 2.5? Siyempre, for mindset, di ba? Yung mga Pinoy, ano yung isip ng Pinoy, yung pinakamababa lagi yung kinukuha. Kaya ito isa sa mga tips. Pag yung client nyo, kaya namang mag-avail ng higher package, huwag nyo babagsakan ng lower package. Huwag nyo ipapakita yung lower package. Kasi ang pinakita sa akin ng Mentor Ryan, bronze. Sabi, ito yung pinakamababa. Sabi ko, yung pinakamababa, wala na yung yung paylight. Tsaka parang may copper pa nun. Sabi ko, hindi, wala na. Ito na yung pinakamababa. So si Mentor Ryan, alam niya na kaya kong gawa ng paraan yung 11,200. So yun lang yung binagsak ng package. So sa madaling salita, yun po yung first package na kinuha ko. So 12 bucks. Ayan, pero hindi po yun ako nagbenta kasi nga wala naman akong isip na magnegosyo, tapos mahihayin, hindi ako marunong magbenta, hindi ako marunong mag-sales stock. Diba? Baka meron din kagaya ko diyan, no, na talagang user lang dapat, di rin gan kagaling magbenta, hindi rin walang alam sa Facebook, di ba?
So ininom lang po lahat ng nanay ko yung 12 bucks. And then yan, awa naman po ng Diyos, praise God, and salamat sa tulong ng barley. Ayan, gumaling po yung nanay ko, hindi na po kami nakapagpa-opera. Okay, so ang nangyari po, sabi ni Mentor Ryan, o gumaling yung nanay mo, why not? I-share mo na yung products. Eh, nakita mo naman, maganda yung produkto. Di ba? I-share mo sa mga kilala mo. So, ganun po yung ginawa ni Mentor Jonathan. So, ichinismis lang natin yung nangyari. Yan, dito po ba may mga chismoso at chismosa? Yan. So, alam niyo po ba isa yun sa mga skills na kailangan nating i-master dito kay I Am Worldwide? Kailangan magaling ka mag-chismis. Di ba? Kailangan chinichismis mo lagi yung good benefits ng barley, yung mga testimonies ng barley natin, yung mga kumita sa negosyo natin, di ba? Yung mga promos natin, kailangan lagi mo yung chinichismis. Kasi doon mo mamamarket yung products natin. No? Minsan kasi masyado tayo nakapokus sa marketing, hindi natin alam na simpleng pag-chismis lang pala or pag-share, eh kaya na nating mag-share ng opportunity or ng products sa mga kakilala natin and even sa mga hindi natin kakilala. Yan, so una ko pong inalok, yan, yung mga kasamahan natin sa Goldilocks. So, syempre, matagal na kayong magkasama, alam na natin yung mga sakit-sakit nila, di ba? Mga arthritis nila, high blood nila, diabetes nila. So, pinatesting natin sa kanila. So, binigay po natin yan ng 2 gives. Kasi sila din po buraot, di ba? Binuburaot din nila ako. Sabi nila, discounted ka naman dyan eh. Di ba? Yung tipo ko, ano yung ginawa mo sa mentor mo? Totoo pala yon. Yan, babalik sa'yo. Yan, kaya type 2, kung ikaw ay mabait sa mentor mo. Ayan. Kasi for sure, yung mga leaders mo magiging mabait din sa'yo. And kung ikaw ngayon, pasaway ka sa mentor mo, wag ka nang mag-type. Ayan. I-correct mo na ngayon pa lang. Kasi pag tumagal yan na ikaw ay pasaway no, sa iyong mentors, yan, magugulat ka, mas pasaway yung mga magiging leaders mo. And masakit po sa ulo yon. Kaya ngayon pa lang, no, pakabait na tayo mentors. No? Ayan, so sila po nag-try din ng products and napakaganda talaga ng produkto natin kasi gawaling din yung mga health issue nila and napamember din natin sila lahat. So diyan po nakuha ni Mentor Jonathan yung mga unang pay-in niya. Yung kahit di pa ako marunong mag-present, ayan, nakakapagpa-pay-in na tayo kasi maganda yung produkto. Meron din po bang ganun dito? Yung di ka pa marunong mag-IBP, pero may mga nagpe-pay-in na sa'yo kasi na-try nila yung products, gusto nila maka-discount lang. Ayan. Kaya dito po, no, pag may mga bago, nahin niyo pong i-master paano mag-share ng products. Okay? Kasi doon po manggagaling madalas yung mga pay-ins natin. Kagaya ko, di ba? For discount, hindi mo na kailangan presenta ng ng IBP, hindi mo na kailangan presenta ng Complan. Sa products pa lang, magpe-pay na ako kasi kailangan ko ng produkto. Ayan, so isa po yung sa mga tips no na pwede niyo makuha. Galingan niyo pong mag-share ng products kasi napakaganda po ng produkto natin. Then yan, mentorings. Ayan. So sino dito yung mga ayan, may mga leaders ayaw umattend ng mentoring. Kahit online na lang. No, napaka-bless po natin mentors kasi ganito yung mentoring natin ngayon. Alam niyo po ba dati? Ayan, ito po yun, no, yung nasa left na nasa taas. Ito po yung unang attend ko ng mentoring. Opo, galing pa po akong work nito from Valenzuela. Yan, sa mga taga Manila, alam po nila kung gaano kalayo yung Valenzuela to Bulacan, Bulacan. So minumotor po natin yan pag may mga mentoring para lang maka-attend, no, maka-plug sa system ni IM Worldwide. So dito po, yung unang attend ko ng mentoring, yan, first time ko pong na-meet, no, yung Team Bulacan, yan, sila Mentor Roan, sila Mentor Hana. Kaya sobrang inspired po ako sa resulta ng mga taong ko. Kasi naabutan ko po sila, wala pa silang kotse. Sinusundo pa sila si Mentor Ryan. Si Mentor Ryan pa yung may kotse nun. Kasi si Mentor Ryan, galing po siya abroad. So nung, di ba sa kwento niya, bago po siya nag-IM, nag-grab po siya. So may kotse po siya. So sila Mentor Ryan, ay sila Mentor Hana, Mentor Lilibel, Mentor Roan, nagko-commute pa nito. Sinusundo pa to ni Mentor Ryan sa sa may kanto ng Giginto, papunta papasok dun sa bahay nila. Kaya ngayon, grabe, sabi ko grabe talaga tong negosyo natin, life-changing. Bakit tingnan niyo naman na yung mga buhay nila Mentor Roan, Mentor Hana, Mentor Lilibel ngayon. Diba? Ibang-iba na. Naabutan ko yan, nagko-commute pa. Tsaka naabutan ko yung nene days nila. Diba? Talagang neneng-nene pa. Kaya sabi, ito ba yung mga mentor namin? Parang may mas experience pa ako. Kasi di ba, for how many years na ako nagtatrabaho niyan eh. Kumbaga, pag mo, pag for mindset ka, may mas maalam pa akong kumita ng pera dyan. Baka yan, di pa nakapag-apply ng trabaho yung mga yan kasi nga bata. Pero iba po sa negosyo natin. Diba? Kung sino po yung nauna, sila po talaga yung may mas alam sa negosyo. And dapat po tayong makinig sa kanila kasi sila yung mag-guide sa atin. Pag tayo po nagmarunong,
Kasi madami po sa labas, 'di ba? May mga alam tayo doon na hindi naman applicable dito sa negosyo. Kaya kung gusto nating mapabilis mentorship, makinig po talaga tayo doon sa mga nauna. Kasi sila, kumbaga, sila na yung nagpunta doon sa masukal na daan. 'Di ba? Nilinis nila yung daan para yung mga susunod na members, ayan, alam na yung way paano mas mabilis makakapunta doon sa destination natin. Yan, so ito po yung mga sacrifice no na hindi nyo na dinadanas ngayon, mentors. Ayan, pupunta ka ng Bulacan, attend ka ng mentoring, nakatapos yan minsan 11 or 12, babiyahe ka uli pa Valenzuela, tapos tulog ng konti, gising ka na ng 5 kasi may pasok ka ng 7. Diba? Yun yung mga sacrifices na talagang tinetreasure natin. Kasi kung di ko yun naranasan, yan, siguro nung dumaan tayo sa mga pagsubok, di ba, susuko na lang tayo kasi hindi naman tayo naghirap. Kasi pag ganyan po, di ba, pag nahirapan ka, ang hirap sumuko, bakit? Nahirapan ka na tapos yung kapasusuko, nasa kalagitnaan ka na. Diba? Kaya maganda po dumaan talaga tayo sa proseso. And then yan, no, pag mentoring po namin sa office, yan, minomotor din natin, di ba? So, kung may makikita ka dyan, nakita mo si Chloe, baby pa si Chloe dyan. And ito karamihan, isa din to sa patunay na hindi lahat ng kasama mo sa umpisa, kasama mo hanggang dulo. Ayan, so ano ko na po kayo, no? I-advise ko na kayo kasi mamaya mag ka, no, ma-burnout ka pa pag nagkaroon ka ng team tapos biglang nawala sila. Ayan, meron yan makakasama mo lang kasi may mga lesson na ituturo sa iyo, paano mo sila i-handle, paano mo ma-build yung character mo. Yan, parang dito sino lang ba natira dito? Ayan, si mentor mentor Wilfred na lang yata yung active, mentor Darrell, no? Kita naman natin si mentor Darrell, yung karamihan dito. Ayan, ay lahat pala to under na organization ni mentor Darrell, no? Imagine niyo, mentors, kung si mentor Darrell nag-quit, di ba? Imagine niyo kung yung tao na to nag-quit dahil sa hirap na pagpunta ng Bulacan. Kung ako malayo na from Valenzuela, mentor Darrell from Bulacan to office, araw-araw nagpupunta, nakamotor lang. Tapos inaabot kami ng 12 a.m. sa mga meetings, di ba? Ano oras na sila nakakauwi ng Bulacan? Diba, imagine niyo kung nag-quit si mentor Daryl, oh. Halos lahat to wala na, parang 1, 2, 3, 4, 5. 5 na lang kami natira. Di ba? Kung nag-quit si mentor Daryl, wala ang team Abundance, wala ang team Warriors Angels, wala ang team yung team ng mentor niya, may team Conquerors. Di ba? Hindi kayo matatap. Hindi matatap ang mga leaders nyo. Di ba? Kaya ikaw, huwag ka ring mag-quit. Kasi maraming buhay ang nakasalalay sa iyo na pag nag-quit ka, hindi na nila malalaman yung I am worldwide. Hindi na rin mababago yung buhay nila. Di ba? So ayan po, no, yung mga sacrifice talagang ito ring hindi lang basta Zoom tapos off cam, kailangan nandun ka presently. Kasi pag hindi ka matututo. Hindi mo malalaman yung i-share nung hindi mo malalaman yung i-share nung speaker. Kasi wala pa pong recording nun, wala pang live, talagang face-to-face mentoring. Diba? Kaya maging grateful po tayo and i-maximize po natin yung mga ganitong mentoring. Imagine mo, hindi mo na kailangan bumiyahe from USA or Hawaii papunta rito sa Pilipinas para matuto. Diba? Isang click na lang, one click away, pwede ka nang matuto. Pwede mo nang makuha yung mga wisdom sa mga mentors na nag-share ng mga journey nila. And then yan, dahil po sa mga mentoring, sa mga trainings, diyan po natin nagamay yung negosyo, diyan po natin mas natutunan, so mas na-explain po natin. So diyan po tayo nakakapagpa-pay in. And then diyan din po natin naranasan na talagang kumita ng mas malaki kaysa dun sa kinikita natin sa negosyo. 'Di ba? So ayan po, no, kung nakikita niyo kumita tayo ng 20,000 isang linggo. So diyan po ako talagang mas na curious ano yung meron kay IM Worldwide. Kasi sa 11 years ko na pagtatrabaho, hindi naman ako kumita ng isang linggo na ganito. Pwede siguro mga pag 13 month, yan. So, isang araw lang, kikita ka ng 20,000. Pero sa 11 years na nagtatrabaho ko, yung 20,000, 2 months ko po yan. 2 months ko pong tinatrabaho yan. Gigising ng maaga, susuong sa traffic, trabaho, pauwi, traffic, tulog. Yun lang po, hindi kikitain ng yan, ng isang linggo lang. Pero dito kaya I am worldwide, kaya. Yan. Sino po ba rito yung mga Sige nga, type 2. Kung na-experience mo na din kumita ng 20,000 pataas. Kasi dito, marami akong nakita, kumikita talaga to. 6 digit, 5 digits na in 1 week. Ayan. Pero ikaw, naranasan mo ng kumita ng ganyang kalaki. Hindi mo nararanasan sa
ginagawa mo before. Ayan, mas seryosohin mo si IM kasi hindi lang 'yan yung kayang ibigay ng kumpanya. 'Di ba? Kasi marami na tayong nasaksihan, even tayo naka-experience na rin. Talagang pinapamigay dito, no? Yung gadgets, mga travels, mga kotse na mga pangarap lang natin dati, pero dito pwede mong makuha ng libre. Basta sisipagan lang natin. And sa labas, nagsisipag din naman tayo. Tama ba? Meron ba rito tamad sa labas? Sige nga, type 3 kung ikaw tamad ka sa labas, di ba? So kung ikaw sinisipagan mo sa labas, masipagan mo rin dito kay IM kasi mas malaki yung pwede mong makuha. Okay? So ito naman mentors, no, share ko lang. So ito yung isa sa mga nagpa-realize sa akin. Yan, bago pa mag-pandemic. Yan, darating kasi yung time, no, hindi na natin kaya magtrabaho. Tama ba? Meron ba rito kaya magtrabaho for life? Yan. So darating yung time, hindi na kaya ng katawan natin. Kahit gustuhin ng isip natin, hindi na kaya ng katawan natin or hindi ka na i-allowed ng company na magtrabaho. So ito po, parang 2019, ayan, pag-uwi po natin ng trabaho na aksidente po tayo sa sa motor. Diba? So nasemplang po tayo. Papasok na ng gate natin, mentors, imagine mo, di ba? Dito yung mentors pray ako ng pray na, Lord, bigyan mo ako ng sign para mag-resign. Alam niyo, grabe yung binigay na sign sa akin ni Lord. So na-aksidente po tayo, so napilay po yung ating kamay, so na-dislocate po yan, so kung makikita nyo, no? Hindi ko na lang share yung ibang picture na mas malala. Talagang yan, tawag dito, ube, kulay ube aking kamay. So 1 month, parang 1 month and a half akong hindi nakapasok. So yun yung time na parang na-realize ko na ito yung future Darating yung time, hindi ko na kaya magtrabaho. So sana kukuha ng income. Di ba? Kayo ba naisip niyo na yan, mentors, pag hindi niyo na kaya magtrabaho? Saan kayo kukuha ng income? Yung bills ba humihinto pag di mo na kaya magtrabaho? Ay, ito si Mentor Wilma, hindi na kaya magtrabaho, hindi ko na ito papadala ng Meralco. Hindi ko na ito papadala ng bayad sa wifi, sa tubig. No, ano na to, libre na yung pagkain nito kasi retire na, hindi na kaya magtrabaho. Di ba hindi naman? So dito ko naranasan, mentors, na kahit hindi ako pumapasok sa work, dahil may I am worldwide business ako, ayan, kumikita pa rin tayo. Di ba? Imagine mo, sabi ko, kaya palang kumita kahit nasa bahay lang. Yung mga realization ko niyan Yung kaya palang kumita kahit nasa bahay lang. Kahit di ako pumasok, kahit di ako gumising ng maagang maaga, kahit hindi ako umuwi ng magtrabaho ng 8 hours. Mas malaki pa yung kinikita ko. Di ba kaya lang na-inspired yung mga ko dyan, mga katrabaho. Imagine 1 month akong walang pasok. Di ba? Although may leave ako na 5 nun, di ba? Kasi sa amin 5 lang yung leave, di ba? Yun lang yung babayaran na hindi ka pumasok. Other than that, then buti na lang din may SS. So sinasagot naman ng SS 'yun, no. Pero hindi rin ganoon kasi parang 30 days lang yung sinagot ng SS. 2 months, halos magto 2 months akong hindi nakapasok. So yung other nun, wala nang bayad. So no work, no pay na. So doon ko na realize na sabi ko ito pala yung future no pag hindi ko na kaya magtrabaho. Ganito pala yung mangyayari. So diyan ko mas lalong na-appreciate, mentors, yung negosyo natin. Kasi even nandyan tayo sa bahay lang, di ba? Facebook lang, pero kumikita tayo kasi nakakabenta po tayo ng Amazing Bar. Imagine mo, di ba, 500 ang isang box niyan. So ilan yung nabebenta natin? 2 box, 3 box, 4 box, di ba? So imagine, mas malaki pa dun sa sinasahod ko ng 8 hours ako nagtatrabaho. And then yan, dahil nga sa nangyari, so lumakas yung loob natin na kaya pala Di ba? Kasi for almost 2 months na wala akong pasok, ang laki ng kinita ko, di ba? So sabi ko, kaya pala kahit nasa bahay lang. So 2020, ayan, dyan na po tayo nag full time. Okay, so inaral natin yung negosyo and then attend tayo ng training kaya nag-sacrifice na ako noon nasa work pa ako, attend na ako ng trainings. Kaso may isa akong mali, mentors. O baka ito rin yung mali mo. Kasi wala akong nakikita na nagte-take down notes. Ayan. Patay, walang nagte-take down notes. Alam niyo ba, yan yung isa sa mga mali kong nagawa. Attend ng training, puyat-puyat pa ako. Di ba? Pagod-pagod. Kaso hindi ako nagdadala ng notebook. Alam niyo ba nung nag full time ako, parang hindi ko alam ulit kung saan mag-start. Kasi hindi ko na mabalikan yung mga tinuro sa akin nung nagte-training ako. Sanay kasi ako sa school na pag may exam, stock knowledge lang. Di ba dito pala kay IM, mahirap yung stock knowledge lang kasi sa dami ng gagawin natin everyday, lalo na kung part-time ka, may ginagawa ka pang work, may ginagawa ka pa sa bahay. Pag hindi ka po nag-take down notes, oo, mamaya po, pagtulog nyo, bukas magising nyo, busy ka na naman. Hindi mo na maalala yung mga
sinabi ni Mentor Jonathan. So sayang naman yung 1.5 hours natin, no? Na pag-mentoring kung wala kang nakuha kahit isa. So yun po isang sa tip ko din. And always take down notes pag mayroong mga mentoring. So kahit hindi mo naman i-take down notes lahat nung na sinasabi ng speaker, kung ano lang yung tumimo sa'yo, kung ano yung tumatak sa isip mo, yun lang ilista mo. Kasi for sure, magagamit mo yan in the future. Mababalikan mo yan. Pag may mga leaders ka na, di ba? Bawa may sinabi si Mentor Jonathan na pang-employee, di ba? So pag nagkaroon ka ng empleyado na leader, so pwede mo yung ma-share. Ito pala, ito yung isa sa mga testimonies, no, na empleyado na gawa din yung negosyo. Okay, so always take down notes, mentors, kasi isa yan sa mga sabi ko na dapat mas mabilis ako kung nag-take down notes ako. Kasi nag-ulit po ako ng trainings. Parang nag-enroll uli ako. No, nag-attend uli ako. Saka doon pa lang ako nag-take down notes. Kaya ngayon pa lang mentors, no, always take down notes kasi ink is better than think. Yung na-memory mo ngayon na sinabi ng mentors or ng speaker, dahil sa business natin, mamaya po makakalimutan nyo na yan. For sure. Diba? Kaya maganda nagte-take down notes po. And then yan. So, nag full-time si Mentor Jonathan 2020. And then ano po nangyari? Ayan, nagkaroon po ng pandemic, di ba? So at least si Mentor Jonathan, ayan. So although nag-worry naman lahat talaga noon, pero si Mentor Jonathan, medyo na ready na kasi bago dumating yung pandemic, di ba? Parang naranasan ko na nawalang trabaho. Ayan, pero talagang worry pa rin ako noon kasi imagine naman, di mo naman akalain na 3 months, no? Nakalagay sa news. 1 week lang, 2 weeks lang, hanggang extend na extend. Di ba? Naging taon na yung lockdown. Di ba? So, yun na yung time na talagang nung wala ng sahod na at ubos na yung mga leave na binabayaran ng company, doon na nag-start na mag-worry. So, kagandahan naman, no? Dahil nga Christian, yung ating mga owners, and grateful ba kayo na God-centered yung company natin? Diba? Kahit pa paano, nako-connect tayo kay Lord, nawawala yung mga worries natin. Diba? Kasi dito po natin na encounter si Lord. Dito natin na witness paano gumalaw si Lord sa buhay natin. Ayan. Kasi sabi po dito, no? I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. Alam niyo po ba nung nakonek ako kay Lord? Ayan. The whole pandemic. Ayan. Hindi po tayo kinapos, sumobra pa, nakakatulong pa po tayo sa iba. So, ganun pala yung nagagawa, mentors, no? Pag connected ka sa source, parang sa mga addict. Pag connected ka sa source, lagi kang makaka-score, di ba? Lagi kang makakuha ng item. So, dito rin po, ganun, no? Pag connected ka kay Lord, sabi dito, nakalagay, you will produce much fruits. So, dyan po na sinilang yung Team Impact. Diyan po lumaki yung Team Impact. So mga pandemic leaders po yung nabigay sa atin. Yun nga lang, ayan, since tapos na yung pandemic, ayan, parang nag-ano po ulit tayo, no? Nag-reset, no? Kasi na-busy uli sila, so need natin uling humanap ng mga leaders. And yun po yung kagandahan pag alam mo yung proseso. Sabi ko nga, hindi lahat ng nakasama mo ngayon makakasama mo sa dulo. May mga lesson lang yan na matututunan ka. So dahil doon sa mga lesson na yon, ayan, alam natin yung proseso paano mag-build yan. Kayang-kaya po nating ulitin. Sabi nga, a builder is always a builder. Kung nakapag-build ka ngayon, nawala, huwag kang mag-alala. Ulitin mo lang yung proseso. And then mas matalino ka na, mas smart ka na. So mas nako-correct mo na yung mga maling nagawa mo nung pagbi-build mo ng una, mas lalaki yung team mo. Kasi even team last, team MVP, yung mga malalaking team, ayan, hindi naman tayo yung unang niyan eh. Yung parang team generals, hindi naman ito yung team generals, yung team conquerors, hindi naman yan yung first batch ng team conquerors. May mga unang batch ng team conquerors na wala na. May mga part yung team abundance na wala na. So kailangan lang alam mo yung proseso. Kaya kailangan attend ka ng mentoring trainings and para nalalaman mo yung mga process. And then yan, always connected tayo kay Lord, no? So kung hindi ka pa connected, ayan, get connected, no? Kasi mas dadali yung buhay mo pag kasama mo si Lord. And then ito po, no, yung mga sample income natin ng pandemic, na imaginein mo sa lahat naghahanap ng income, di ba? Naghahanap sa government ng support. Ayan, pero tayo po, grabe yung evenless ni Lord yan. Naranasan din natin kumita ng 120. O, kita natin sa Goldilocks to for 1 year. Pero dito kay I Am Worldwide, kaya pala ng isang linggo lang, di ba? 40,000, di ba? Kita ng area manager na po ito, no, sa Goldilocks. Pero dito, kinikita rin natin ng 1 week. Ayan, 42.
Ayan, and ito po 41,000. Ayan. So ito po, ayan pahabol. Ayan, 2023 lang, ayan, 32,000 one week. Ayan. So ganun po kaganda yung negosyo, no? So kaya sa mga kumikita diyan, no? So kasi baka mamaya may magko-question mamaya, no, kung worth it ba mag full time? Ayan, so ang ano ko diyan, kung kumikita ka na ng part-time ka, ayan, what more kung full-time ka kung siseryosohin mo yung negosyo. Okay? Yan kasi karamihan no ng mga full-time yan na-enjoy po yung walang boss. Yan, isa po ako doon. Yung first 3 months ko po kay IM Worldwide, talagang grabe no na-enjoy ko yung walang boss, yung hindi nag-a-alarm, di ba? Hindi nag-a-alarm pagising. Kaso nga tanghali lang nagigising. Kasi walang alarm di ba? Hindi mo na kailangan pumasok na maaga. Pero yun nga, dahil nag-start pa lang tayo sa business mentors, no, pag mag full-time ka, at ituring mo pa rin yung sarili mo na empleyado ng sarili mo ng negosyo. Okay, kung masipag ka sa work before, pag nag full-time ka, masipagan mo rito. Okay, kasi negosyo mo na yung tinatrabaho mo. And pag masipag ka rito, alam mo naman yung mga pwedeng makuha. Okay, yan, gaya niyan, no? Naranasan natin mag-rank up, di ba? Ma-promote. So dito kay IM Worldwide, pag na-promote ka, ang lumalaki, potential income. Sa labas, ang lumalaki, responsibility. No? Ang liit, hindi match yung laki ng responsibility na binigay sa'yo dun sa taas sahod na binigay sa'yo. No? Kaya nung ako po pinopromote sa Goldilocks before, yan di po natin tinanggap. Kasi nakita ko yung na-promote, stress. Diba? Kahit nasa bahay, stress. Kaya sa amin niya tinubuhos yung stress niya. So sabi ko, pag na-promote ako, magiging ganun ko. Ayan, ayoko. Dito na lang ako. Sulat-sulat na lang ako ng cake. So nag-e-enjoy pa. Then yan, so kagandahan dito, pag na-promote ka kay IM, yan, tuturo mo lang no, sa mga leaders mo. Kaya tulungan system, no, meron tayo kay IM. Pag tinuro mo sila, leaders mo, sila din mag-rank up. And yan, so ngayon po, nabuhay na uli ang rank up ng Team Impact. So last month, meron po tayong nag-rank up na leaders, no? Ayan, from Qatar po. Ayan, so mag-expand na rin tayo sa Zamboanga, ayan, by July, ayan, pupunta po tayo doon para province expansion. Then yan, dito rin po natin na hit. Ayan, sa mga nangangarap magkakotse. Ayan, sino po yung mga wala pang kotse rito? Ayan, meron po tayong incentives. Ayan, i-hit po natin para yung kotse mo libre na, di ba? So 3 months to hit po yan from June 10 to September 9. So maximize po natin yun kasi libre mentors. Di ba? Mag-maintenance na tayo. Alam mo na ba yung mga requirements? Di ba? Yun yung unang step sa pag-hit ng incentives. Kailangan alam mo yung requirements. Hindi pwedeng basta gigil ka lang. Kailangan alam mo yung requirements. Every single details. Kasi mamaya, baka pag na-hit mo yung iba, may nakalimutan kang isa, o sayang naman. Pre-car na, naging bato pa. Diba? So, alamin natin. So, next step, maintenance. Okay, so bili tayo ng maintenance. Kasi pag hindi ka nag-maintenance, wag na-hit mo yung RQB and other requirements, hindi mo rin makuha yung kotse. So, sayang. Okay, libre yon. And nasaksihan ko na talagang binibigay yung libre kasi Mentor Ryan, Mentor Hana, Mentor Roan talagang na-hit. Yan. And siguro no, Mentor Kat, yan no, next achiever na ng free car no, tsaka ang Team Conquerors. Yan, so type 2. Ayan, ito yan sila Kuya Edward, ito mga panlaban to sa incentives eh. Hindi rin to pumapayag yan, Mentor Normilin. Grabe to, sasabay to sa diamond ni Mentor Normilin no. Ayan, so i-type to mo, no? I-claim mo na. Ayan, type mo dyan kung kine-claim mo na ikaw yung makakahit, isa sa makakahit ng free car ni IM Worldwide this September. E na-awardan ka sa Philippine Arena ng free car mo. Ayan. Yan, claim mo na, mentors. Kasi nakikita yan ni Lord, no? Nakikita niya yung desire ng puso natin. Diba? Ayan, ang daming magkakaroon ng kotse. Ayan, so claim na rin natin, no? Kaya, wag nung kalimutang mag-maintenance, mentors, ha? Yan, claim, claim, claim. Yan, so masarap yung libre, mentors, di ba? Kasi naranasan na rin natin makakuha ng free dito kaya yung worldwide. Ayan. So yung dating nagmomotor na initan, no? So bawal, buti walang LTO sa province kaya nasasakay natin yung anak natin, di ba? So ngayon po, ayan, so nakakapag-enjoy na sa aircon. Di ba? May pinost nga ako nakaraan, parang na-inspired ako. Parang tawag dito na bumalik yung dating nararanasan ko na grabe mentors, no? Naranasan ko kaya bumili rin ako kahit motor lang eh. Yung 3 oras ka sa pila ng jeep kasi umulan tapos hindi makabalik agad yung mga jeep kaya ang haba ng oras mo. Yung tipong pahinga mo na dapat kaso nandun ka nakatayo ka sa pila, umuulan, di ba? Sabi ko grabe pala yung ginawa ni Lord na sa buhay ko. Imagine mo, natatraffic pa rin naman tayo ngayon.
Di ba? Pero sa loob na ng sarili nating sasakyan. Kaya ngayon, no, baka mamaya hindi ka grateful kung ano ka kasi nakatingin ka sa blessings ng iba. Ayan, mentors, tingnan mo lang yung sa ano, yung current na situation mo ngayon and i-compare mo lagi dun sa dating ikaw. Huwag mo siyang i-compare sa iba. Kasi pag kinumpare mo siya sa iba, pwedeng ma-down ka kasi nakita mo yung blessings niya, di ba? Iba na yung narating niya tapos kino-compare mo yung sarili mo. So diyan kasi nararanasan natin yung envy, yung inggit, di ba? Tapos bumababa yung confidence natin kasi feeling mo hindi ka na ganun kagaling kasi naunahan ka na, di ba? Pero lagi nating i-compare, wala tayong ibang pagko-compare ng buhay natin kundi yung dating situation mo. Para lagi kang grateful. 'Di ba? Kasi pag kinumpara mo yung dating ikaw, 'di ba? Dati ang payat mo pa, ngayon ang laki na ng cheeks mo, 'di ba? So doon pa lang dapat grateful ka na, 'di ba? Dati wala kang makain, ngayon, 'di ba? Regular meal mo na lang yung Jollibee tsaka McDo. Samantalang dati ano namin yan, mentors, kada sahod lang kami nakakatikim yan. Pero ngayon, 'di ba? Nasasabi mo na, "Wag tayo diyan, sawa na ako diyan sa McDo. Naman tayo sa iba." 'Di ba? So doon pa lang maging grateful ka na. 'Di ba? Kung ngayon nakakaluwag-luwag ka na, no? So lagi mo lang siya i-compare sa dati mong life. So yun nga, nung nakita ko yung post na yun, sabi ko, grabe, no? Yun pala yung dinadanas ko dati nung close-minded pa ako, nung hindi pa ako naniniwala sa mga opportunity. Diba? Pero yung ang tingin ko sa opportunity, mahirap. Ayan, meron ba kayong mga ganong prospect? Yung ang hirap daw ng IM Worldwide pero hindi nahihirapang maghintay sa pila. Hindi nahihirapang magantay sa maakulanan. 'Di ba? So, ganun ako yung buhay ko dati no close man. Kaya kailangan talaga open-minded tayo sa opportunity. No, basta legal, 'di ba? Banat lang ng banat. Yan, so nakakarating na rin tayo sa ibang lugar, no? Diba? Nakarating na nga tayo dito ng Davao, mentors, eh. Hindi naman natin akala makapunta tayo ng Mindanao, no? Dahil sa negosyo natin. Pero nandito na tayo sa Davao, sa Mindanao na tayo dinala, no? Ng ating negosyo. Ayan. Yan yung nanay natin na negative. Ayan, so once sa healthy na siya, diba? Isa na rin siya sa nag-i-enjoy sa resulta natin. Kaya kung ikaw, nine-negative ka ng loved ones mo, ituloy mo lang. Kasi sila naman yung mag enjoy pagka nagka-resulta ka rito. Pag nag-stop ka kasi, hindi mo na mabibigay yung gusto nila. Diba? So, alam mo naman na magkakaresulta ka rito, tiis-tiis lang muna. Kung lagi kang pinapagalitan, lagi kang binubulyaw. Sabi nga, takpan mo lang yung tenga mo, no? Pasok sa kabila, labas sa kabila. And then, hataw. Kasi unti-unting mawawala yung negativity niyan pag nagkakaresulta ka na. Oo, support na yan. Magbibigay pa yan ng client sa'yo. Di ba? I-refer ka pa niyan ngayon. Kasi marami ring na-refer tong nanay ko sa akin, no? Mga benta ng barley. Kasi nga siya mismo testimonies. Yan. Then yan, dito rin natin na-hit yung first million. And going to million na. Yan. Thank you Lord. Konti na lang. Piso na lang. 2 million na tayo. Di ba? Yung nilabas nating puhunan na nagsimula sa 11 to lang. Di ba? Nag-produce na ng kotse, nag-produce na ng milyon, di ba? Itong MacBook na gamit natin, ayan. So, maliit na puhunan pero kayang baguhin yung buhay mo, di ba? So baka dito may mga naglabas 5-6 lang. Maximize mo mentors, no? Kasi kayang baguhin yan yung buhay mo. Trabahuhin lang natin. Ganyan, pre. Sabi ko sa inyo, pag may pre, hit nyo, no? Kasi binibigay talaga yan. Di ba? Huwag kang magduda na baka hindi naman ibigay. I-hit mo, sigurado ibibigay sa iyan. No? Ayan, free MacBook, free iPad. Ayan, isa din sa mga leaders natin no, na talagang sumabay. Kasi baka may mga bago dito, sabi, ang na-mindset nila, yung free car, para lang yan sa mga may malaking team. Para po yan sa lahat, mentors. Kung ikaw, magbibuild ka ngayon, di ba, sasabay kang mag-hit. Di ba, darating yung time, hindi mo man ma-hit ngayon. Every year naman, namimigay si IM Worldwide ng incentives. Hindi mo man ma-hit ngayon, for sure, in 3 months time, lumaki yung team mo. Next incentives, hindi na lang ikaw yung mag-isang mag-hit. Diba? 3 na kayo, 4 na kayo. Mas madali. No? Kasi mahirap talaga mag-hit ng incentives pag mag-isa. Pero kung sisimulan mo ngayon, dadali yan. Pag di mo siya sinimulan ngayon, kada incentives, may hirapan ka. Kasi wala kang nakakatulong. Wala kang mahihit. Kaya ngayon pa lang, may incentives, hit, 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 hit. Kasi dyan dadami yung team mo. Dyan lalaki yung team mo. Ako, nagsimula lang ako, parang una kong hinit na incentives, yung Bali, Indonesia, hindi ko na-hit. Ano pa ba yung sumunod nun? Hong Kong. Nag-hit din ako, hindi ko rin na-hit. And then ito, kung di ako nag-hit ng Bali tsaka Hong Kong, nung inilabas tong
MacBook incentives, hindi ko pa rin 'to mahi-hit. Pero dahil naghi-hit na ako bago dumating 'to, dumating yung time, nakikita naman ni Lord yung effort mo eh. Ito si Mentor Kat, talagang every naghi-hit 'to eh. Kahit parang imposible, hini-hit niya. Di ba? Dumating yung time, nakahit din tayo ng incentives. Di ba? And may kinakasama pa tayo. Kasi kung ikaw nag-hit ka ng incentive, sa tingin mo, yung team mo mag-hit din. O syempre, may inspire sa'yo. O, sabay-sabay tayo. Hit natin to. Kasi pag na-hit natin to, yan, pwede tayong sabay-sabay, hindi kagaya sa work. O, si manager lang makahit. Si supervisor lang yung makahit. Dito lahat pwede. Okay? Kaya sabay tayo mentor, no? Sabay-sabay tayong mag-maintenance, no? Gawin natin yung first step. No, na-meeting naman na kayo ni mentor no? Ni mentor Naomi kung ano yung mga requirements. So, hit lang. Kasi diyan lalaki yung team mo. Yan. Ayun na po. Ayan, so ito na yung topic natin, mentors. No? So, sa journey pa lang, no? Daang haba. No? Ayan, so bibilisan ko na lang to mentors kasi karamihan naman nito na narinig na. Ayan, so yung number one na pwede ko ma-share sa inyo is, ayan, do not fear your dreams. Ayan, so wag tayong matakot sa ating pangarap. Kasi madalas, ayan, natatakot na tayong mangarap ng malaki. Kasi nga ang mindset natin baka hindi natin kayang abutin. Maraming rejection na harapin. Okay, so mahirap talagang abutin ang pangarap pero hindi siya imposible. Okay? So lahat naman mahirap eh. Meron bang madali? 'Di ba? Di ko sabi nga kung madali lang maging successful, lahat ng tao successful na. Kaso kaya iilan lang yung nagiging successful, iilan lang din yung willing dumaan sa proseso. Kaya ikaw, nandito ka na kay I Am Worldwide, ito na yung pinakamadaling proseso, mentors, ng pag-asenso. Bakit? May sistema, may mga tao na tutulong sa'yo. Hindi mo siya gagawin mag-isa. Okay? Kaya huwag kang matakot mangarap ng malaki. Okay? Do not fear your dream. Kasi yung fear daw is false expectation appearing real. Oo, hindi naman pala totoo yung fear. Diba? Parang fear of height. Dati takot ako sa height. Pero nandun na ako sa taas, hindi naman pala totoo yung mga naiisip ko na baka malaglag ako, baka mahulog ako. So, yung mga iniisip natin na fear, sa isip mo lang yan. Subukan mo. Yan, yung mga fear na baka ma-reject ako, baka hindi ko kayang mag-host, baka hindi ko kayang mag-mentoring, baka hindi ko kayang mag-training. So, nasa isip mo lang yan. Conquer mo yung fear mo kasi pag naano mo yan, malalaman mo kaya mo pala. Okay? So sabi nga 'di ba ito, sabi coronavirus won't kill the world. Ayan, fear will. So sino dito yung mga may mga kilala hindi na lumabas dahil may coronavirus. Pero sila pa yung sila pa yung mga tinamaan. Kasi pag ikaw more on takot yung nananalaytay sa ugat mo, 'di ba? Bumababa yung immune system mo. So kailangan 'di ba pag may virus, kailangan malakas yung immune system mo. So dahil sa takot, bumaba yung kung ano-ano naisip, and diyan din po nagsisimula yung anxiety. Alam niyo po ba yung anxiety? Yung healthy ka naman pero feeling mo may sakit ka. Kasi yung isip mo, yun yung iniisip. Yung body mo, yun yung nararamdaman. Kaya di ba, mind over, ano nga ba yung na yan? Basta yung pag feeling mo strong ka, kahit may lagnat ka na pala, pero hindi ka mukhang may sakit. Meron ba kayong na-experience na ganun? Naapoy na pala na lagnat pero parang wala lang. Kasi sa mind niya, malakas yung strong yung mind niya. Pero may kakilala ka, wala namang nararamdaman. Pero may naging client akong ganyan eh. Parang pa-check up siya ng pa-check up. Clear naman. Pero after labas niya ng doktor, parang feeling niya may bukol siya. Feeling niya, konting sumakit lang yung dibdib niya, pero niya, may sakit na siya sa puso. Yung ganun, yung lies of enemy kasi yun, mentors eh. No? Kaya pag hindi ka connected, ayan, maraming ibubulong yung kalaban sa'yo na hindi naman totoo. Kailangan alam mo yung truth. Saan nakikita ang truth? Basa tayo ng Bible's mentors. Nandun lahat ng truth about ourselves, about our life, kung ano yung plano ni Lord sa atin. Kaya yung mga nararanasan natin ngayon, pag hindi ka connected, ayan, papasukin ka ng fear. Diba? Ang plano sa'yo ni Lord, maging prosperous ka. Kaso takot ka. Oh. Kasi nga, binubulungan ka ng kalaban. Sabihin sa'yo niyan, mahihain ka, di mo kaya yan. Huwag mo nang i-approach yan. Di mo kayang mag-mentoring. Bubulol-bulol ka dyan, mapapahiya ka. Diba? So maraming ibubulong na lies yung enemy pag hindi natin alam yung truth. Kaya kailangan alam natin yung truth, mentor. So sabi nga dito sa Isaiah 41:10,
Do not be afraid, I am with you, I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. So wag daw tayo matakot sa kung ano man gagawin natin, lalo na mabuti yung intensyon natin. Kasi bakit? Kasama natin si Lord. Kaya hindi kami natatakot pumunta ng Zamboanga Mentors eh. Iba din yung nagera. Hindi kami natatakot kasi kasama namin si Lord. Alam na paprotektahan kami ni Lord. Hindi kami maano ng abu sa yapton. Diba? So kailangan wag po tayo matakot kasi kasama natin lagi si Lord. Okay, kaya kailangan connected tayo lagi sa Kanya. Kasi lagi daw tayong poprotektahan at isi-save ni Lord. Basta connected tayo sa Kanya. Okay? So starting from ng mentors, no, wag ka nang matakot na mangarap ng malaki kung ano yung dapat gawin. Wag mong ikatakot dyan. Apply mo lang. Yung prayer, hindi totoo yan. Kailangan mo lang siya i-conquer para hindi kanya kainin. Okay? Ayan, so ayan, so sa negosyo natin, lahat pa sa ang negosyo ba kailangan kumita? Ayan, type 2 nga kung kailangan pag nagnegosyo ka kumita. Diba? Or nagnegosyo ka lang para ano, yung tawag dito, charity. Nag-donate ka lang, ayaw mong kumita. Diba? So dito kasi sa negosyo natin, kailangan kumita. So kailangan result is a must. Okay, so bakit kailangan ng result? Diba? Bakit ba tayo nagnegosyo? Diba? Ba't ka ba nag-join kay IM bukod sa gusto mong maging healthy? Diba? For sure naman, lahat na nandito nakita na pwedeng kumita ng malaki. Tama? Pwedeng maabot yung pangarap. So, kailangan yung resulta malabas natin kaagad. Kasi mentors, pag tinatagal mo yan, ilalabas mo din yan. Diba? Magsasuffer ka rin. So, why not? Magsuffer ka na ngayon. Mag-hit ka na ng suffer ngayon. Kasi after 3 years, after 5 years, magsasuffer ka rin naman. So, pinatagal mo pa. Diba? Maglalabas ka rin naman ng first car. Pinatagal mo pa. Diba? So, ganun din naman yun. Diba? So, bakit ba kaya natin kailangan ng result? Unang-una, syempre, hindi naman agad para sa ibang tao. Diba? Unang-una, para sa family natin. Kagaya ko, ba't ako naglabas ng kotse? Eh, okay naman ako nakamotor. Eh, hindi kami kasya sa motor eh. Kailangan namin mas malaking sasakyan. So, kaya tayo naglabas ng result. Yung kotse ba, resulta kay IM? Diba? So, dito, ano yung minamarket natin? Dito, makukuha mo yung pangarap. So, kailangan patunayan natin yun sa mga nakakausap natin. Tayo mismo, may nakukuha tayo dito, no? Na resulta. 'Di ba? Hindi mo man pangarap yung sedan, 'di ba? At least yung mga leaders mo, yun yung pangarap eh. So, kung makikita nila sa atin 'yon, 'di ba? Para sa team mo, 'di ba? Kaya kailangan maglabas ka ng resulta. Kasi mahirap naman sabihin dito, makukuha mo yung kotse. Magra-rank up ka. Tapos tayo mismo, hindi natin pa nakukuha 'yon. And then, sistema siya. Sistema po ng ating company. Alam niyo po ba rito may graduation? Mamaya, no, turo ko sa inyo. Di ba, nag-aaral tayo dito kay IM Worldwide. So, meron tayong graduation. Kaya nga, di ba, may 5 years plan. So, yung 5 years plan na yon, hanggat di mo nakukuha yung pang first year na result, tatagal at tatagal ka. Bawa, yung first car mo, no? Ang una kasi sa formula is first car eh. Ilang taon ka na ngayon? Tingnan mo, i-assess mo yung sarili mo. Ilang taon ka na kay IM? Sabi, 5 years plan. 3 years ka na, hindi mo pa nilalabas yung first result. Eh bago lumabas yung second result, kailangan ng first result. So kung pinatagal mo yung first result, tatagal din yung next result mo. So yun yung pinaliwanag sa amin ni Mentor Han nung Kaya maganda mentors, ginugol nyo rin makasama sa mga exclusive banding kasi iba. Iba yung mentoring doon, mentors. Talagang grabe. Yung mindset ng mga top earners, papasok sa mindset mo, mababago yung mindset. Talagang yung mindset mo pala, ganun pala yun. Kaya pala ang baba pa ng resulta ko kasi hindi pa ako ganun mag-isip kagaya nila. Kaya kailangan nakaka-join tayo sa mga ganong exclusive mentorings, no? Mga exclusive banding. Ayan, so may sistema po si IM. So, hindi tayo makakapunta rin sa kalagayan ni Mentor May. Yun yung graduation mentors eh. Sino-sino na ba nakagraduate? Mentor May, Mentor Kat, Mentor Ikay. Di ba yan? Kakagraduate lang. Mentor Marlon and Mentor Mitch. So, yun kasi yung sistema. So, kung pinatagal mo yung first car mo, matatagalan yung sports car, matatagalan yung supercar, matatagalan yung house and lot. Yan kasi yung apat na formula. Ayan yung sunod-sunod para
makakuha ka ng malaking team, ayan, masunod mo yung 5 years plan. Okay, kung 3 years, 4 years ka na or 2 years ka na hindi mo pa nalalabas yung first car mo, matatagalan mong makumpleto yung 5 years plan. Kaya result is a must, ilabas mo na siya Sinabi ka na agad. ba, Yuri? Yun, open cam, ay open cam. So sabi rito, yan, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. So as a leader mentors, niniwala ko, kaya ka nandito kay IAM Worldwide is nakadestin ka maging leaders. Diba? Kasi magkakaroon ka ng ano, yung mga magtitiwala sa'yo. Kahit user ka nung nagsimula, naniniwala ako, pag naka-IAM Worldwide ka, destined ka as a leader. No, kasi ako, hindi ko na makakalain na magtuturo ako. Sabi ko nga sa inyo, mentors, di ba? Nung nag-aaral ako, nung nalaman ko na teacher yung course ko, nag-change course ako eh. Kasi ayoko talaga magturo. Pero sabi nga, di ba, many are plans in the man's heart, but God purpose will prevail. So, ito yung will ni Lord sa buhay ko, magturo, di ba, mag-share ng hope. So, in-embrace natin, inaral natin. Lahat naman naaaral. So, pag ikaw, sa sarili mo, kiniklaim mo na soon magiging leaders ka, kailangan alam mo daw yung way, dumaan ka sa way, and pinapakita mo sa leaders mo kung paano. Example, gusto mo mag-give me 5 yung leaders mo, hit mo yung give me 5. Tapos turo mo sa kanila, ganito yung ginawa ko, paano ako nag-give me 5. So mag-just for you, hit mo yung just for you para sa kanila, para alam nila kung paano nila i-hit. Gusto nilang makapag first car, labas mo na yung first car mo. Diba? Kasi may mahirap din yung mentors. Yung turo tayo ng turo sa result ng mga top mentors. Pero ang inaabangan pala nila, yung resulta mo. Diba? Sa'yo pala sila mai-inspire. Kasi ikaw yung pinakamalapit sa kanila. Diba? Kasi yung mga ibang mentors, kaya turo mo yung buhay ni Mentor May, hindi na yan masyadong may-inspired. Kasi isipin nila, matagal na si Mentor May sa negosyo eh. Parang natural na sa kanila yon. Ganun yung mindset eh. Kasi ganun din ako dati mag-isip. Diba? Pero nung nakita ko, sila Mentor Hana, doon ako na-challenge kasi ang babata kaya maglabas ng car. Sabi ko, ano pa yung kagaya ko na nakapagtrabaho, di ba? So, kailangan tayo yung mauna. No? Sabi nga, ayan, be a leader. Ikaw yung magpakita ng ikaw yung maging standard ng team mo. Ganyan, ito yung sample ko nga, pag give me 5 just for you. Yan, pakita mo sa kanila and then turo mo sila para ma-hit din nila yung mga bonuses. Yan. So sa incentives, yan, gusto mo makahit yung mga leaders mo ng incentives. Yan, ikaw yung mauna. Hit mo yung incentives. Kaya believe ako sa leadership ni Mentor Naomi. Ayun talaga, patay kung patay lumaban niya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa Team Conquerors. Diba? Sino dito yung type 3 mo nga kung ikaw isa sa na-inspire sa buhay ni Mentor Naomi. Kasi kung siya may sakit, pero grabe kung mag-hit ng incentives. And tayo healthy. Isa rin yan sa inspiration ko, mentor. So, pag tinatamad ako, lagi kong tinitingnan yung buhay ni Mentor Naomi. Si Mentor Naomi, grabe yung sakit. In pain lagi, pero grabe kong humataw. Tapos ako healthy, tatamad-tamad ako, di ba? So, yun yung nagpapaano sa akin, parang nagpapafuel na, Jonathan, wag kang magtamad-tamad kasi may iba, hindi ganun ka-healthy. Pero para sa team niya, para sa Team Conquerors, nilalaban yung mga incentives, di ba? Nilalaban yung rank up, nilalaban yung mga resulta. Di ba? So, maging ganong leaders tayo. Isa yun sa mga kopyahin natin na leaders. Lalo na kung healthy ka ngayon, di ba? Maximize mo yung health. Sabi nga, hanggat malakas ka. Di ba? Sino nakapanood ng ni Mentor Fritz? Hanggat malakas ka, hanggat healthy, hanggat kaya. Hataw ng hataw. Kasi darating yung time. Di ba? Hindi naman tayo robot, hindi tayo Android. Manghihina yung katawan natin. Maganda, na-build na natin, na-experience na natin yung mga magaganda sa buhay. Kasi mahirap siyang i-experience pag hindi na kaya ng katawan mo. Lalo na kung para sa family mo. Baka yung parents mo, may edad na. Tapos ang tagal-tagal mong maglabas ng resulta. Mahirap or regret siya pag nilabas mo yung resulta mo tapos wala na yung pag-aalaya mo ng result. Diba? Ayan, so SAPAR, ganun din, no? Gusto mo mag-SAPAR under an organization mo? Mag-SAPAR muna tayo. Ayan, kaya nga ako nag-hit na ako ng Ruby kasi gusto ko may mag-Ruby na sa no? Under na organization natin. Ayan, so tayo po yung mauna lagi. Ayan, so sa car, gusto mo magkaroon ng car yung leader mo? Labas ka ng car.
Yan, kaya saludo kay Mentor Kat, no? Talagang ito, ayaw pa nito nung una maglabas ng car. Pero para sa Team Abundance, di ba? Nilabas yung car, di ba? Nag-rank up and na-hit yung first million niya. So, ganun mentors as a leaders, ayan, no? Kahit minsan kahit hindi na kailangan yung resulta, no? Pero para sa team natin, kailangan nating ilabas. Gaya ng mga mentors, di naman na kailangan mag Lamborghini. Yeah, meron naman ng mga SUV yun eh. Pero para sa team, di ba? Nilalabas. Para sa ipinibuild mo na team. Kasi one of the result na ilalabas mo, yun pala yung pangarap nila. And lumapit sila doon kasi nakita nila nakuha mo. 'Di ba? Lumakas yung loob nila kasi nakuha mo. Possible pala. Hindi lang para doon sa mga top mentors and even sa kanila na malapit sa iyo. Okay? Ayan, so under ng team po natin, ayan, so dalawa na rin yung naging car achievers. Ayan, praying for more car achievers under ng team, no? Para mas maraming makaabot, no, ng mga pangarap nilang sasakyan na for how many years na nagtatrabaho, yan, hindi nila makuha. Ayan. Ganyan, have faith in God. Okay, so kailangan lagi tayong faithful kay Lord. Kaya nga sabi ko, pag alam niyo yung truth, ayan, even nahihirapan ka, hindi ka manghihina dito kay I Am Worldwide kasi alam mo yung plano niya. Di ba, alam mo, proseso lang yung hirap. Di ba, may kailangan lang i-correct si Lord kaya dumadaan ka sa ganyang situation mo. Kung nasa hirapan ka ngayon, ayan, be grateful. Di ba, kasi sabi nga sa James 1:2-4, consider it pure joy. Ayan, when you face ayan, in various trials, no? Kung maraming kang pinagdadaan ng pagsubok, hirap, ayan, matuwa ka. Bakit? Nire-ready ka na ni Lord sa big blessings. No? Pag na-endure mo yan, nalagpasan mo yan, ang kasunod niyan, blessings na and more, no? Version, ano? A better version of yourself. Kasi minsan, ayan, kinokorek tayo ni Lord, no? Kasi para yung blessings, hindi tayo kainin. Ayan, napansin niyo ba yung iba, pag nagkakapera, kaya iba naging negative yung ano sa pagyaman eh. Yung mga nagkakapera tapos sumasama ugali. Nagkakapera nagiging na-addict, kung ano-ano yung nangyari. Kasi hindi correct yung character doon sa blessings. So tayo, kinokorek ni Lord para yung blessings na makukuha natin, hindi natin ma-mismanage. Okay? Yan, so alamin natin yung purpose. So sabi nga, ayan, many are plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So marami rito, baka hindi nyo naman pinangarap maging networker. And meron ba rito pangarap mag-networker? Yung bata ka pa lang, anong idol mo nang magbenta-benta, mag-recruit, di ba? Pag naglalaro kayo, nagbibuild ka ng team. Di ba wala naman dito, wala naman dito na pangarap mag-networker. Pero iba't iba yung pangarap natin. Kagaya ko, pangarap ko dati mag-abogado. Sino dito yung na wag natingnan niyo yung niyo, kung ano yung mga nakalagay yung sa yearbook, di ba, ng elementary. Doon nilalagay doon kung ano yung dreams. Natatawa ako sa dreams ko eh. Di ba? So, pero nandito tayo ngayon kay I Am Worldwide. Bakit kaya? Naniniwala ako kung nasaan man tayo ngayon, kung ano may nangyayari sa buhay natin, may purpose siya. Nagugulat ka, ba't ganun, Lord? Di naman ito yung pinlano ko. Gusto ko nga, maging engineer maging doktor eh. Pero bakit nandito ako kay I Am Worldwide? Alam mo ba, pag nandito ka, marami kang matutupad na pangarap. Pag nag-networker ka, pangarap mo maging doktor, o magreseta ka ng barley. O reseta mo yung barley, doktor ka na. Pangarap mo maging teacher, o turuan mo ng IM5, how to invite yung leaders mo, teacher ka na. Diba? Pangarap mo maging negosyante, o build ka ng team, diba? Businessman ka na. So maraming pangarap na pwede mo matupad dito kay I Am Worldwide. Okay, so mas nga dito, mentors, grabe yung magiging self-growth natin dito, di ba? Imagine mo, nagiging motivational speaker ka pa sa Facebook. Di ba? Yung picture mo, nilalagyan mo na ng quotes. So nakaka-inspired ka na din. Di ba? So mas maganda yung plano ni Lord. Kasi dito kay I Am Worldwide, madami tayong matutulungan. Di ba? May mga matatouch ka na live. Tulungan mong gumaling sa barley, matulungan mong umangat sa buhay, mabago yung buhay nila, maabot yung pangarap nila. Diba? Kaya kailangan alam mo yung purpose mo. Dito mentors, hindi lang ang purpose natin dito kumita ha. Pag ang purpose mo lang dito kumita, ayan. Baka sa mga next mentoring ko dito wala ka na. Diba? Kasi pag ang purpose mo kumita, pag hindi ka kumita, ano mangyayari?
Kaya magkukwit ka. Pero ang purpose mo tumulong, mag-share ng hope. Automatic, pag marami kang natulungan, na-sharean, automatic yung income. So, kailangan alam natin yung purpose. Hindi lang tayo kumita. Kasi kung kita lang, pwede ka naman sa labas. Di ba, kumikita ba sa labas? O, di ba, kumikita rin naman ng 100,000 doon, 60,000, lalo na pag nasa abroad ka. Pero ano yung purpose? Ba't nandito ka kay IM? Kasi mayroong mga tao na mababago yung buhay mo. Kagaya ng purpose kay Mentor Darrell. No? Sabi ko nga, kung nag-quit si Mentor Darrell, walang team abundance, walang team mahalo. Di ba? Walang team Eagles Diamond. Imagine mo sa isang buhay, ang daming nabago. Kaya sa buhay mo, mentors, and marami ding naka-plan si Lord na mabago. Kaya wag ka mag-quit. Okay? Kasi kawawa naman yung mga life na nakadepend sa'yo. Diba? Tapos nag-quit ka. Wala na, hindi na nila maano si IM. Diba? Hindi na nila matry yung barley. Diba? So, alamin natin yung purpose natin, mentors. Yan, so activates God's powers. So, yan. So, dito, mentors, no, magugulat ka. Pag pinag-goal ka, sino dito yung pag pinag-goal, ang liit lang ng goal? Yung tipong binibase niya sa ano? Sa skills niya. Ganun din ako mag-goals dati. Ano yung goals mo? Sabi ko ano, mag-direct lang. Ilan? Kahit isa lang. Di ba for 1 month, kahit isa lang. Kasi tingin mo, yun lang yung kaya mong ma-direct. Kasi part-time pa ako noon. Hindi naman ako masyadong nakakapag-market din ng, ano, ng opportunity. More on products lang ako. Mag-mover. Alam niyo ba dati, mentors, yung mover, ina-awardan na yun sa IM. Oo, pinopost yun sa IM. Kaya ngayon, pag di ka nag-result, susunod yung sapphire, hindi na-award. Di ba? Diamond pataas na. Dati nga yung first car, kasama pa yan sa fan drive ni IM Worldwide eh. O ngayon, sports car na lang. Kaya pag tinagalan mo yung result mo, hindi na yung ma-recognize ng ganong kabongga. O dati, pag naglabas ka ng ano sa event, bonggang-bongga, di ba? Pero ngayon, parang wala na lang. Pag naglabas ng first car, wala na lang dating. Ha? So, kaya ngayon, maglabas ka na kaagad habang nare-recognize pa yung result. Dati, pag nag-just for you, na-awardan sa IM. Pero sa dami na ng just for you, hindi na kaya. Di ba? Hindi na siya ina-awardan, hindi na siya nire-recognize. So, kumbaga, tumataas yung standard na ng company. So, kung ikaw, hindi ka maglalabas ng resulta ngayon, darating yung time, yung result na ilalabas mo, hindi na pasok sa standard. Kaya bilisan natin yung result, mentors. Ayan. So, activate mo rin yung God's power. So, paano ba na-activate yung God's power? Pag yung ginogol mo, hindi na kaya ng skills mo, ng kakayahan mo. So, sabi nga, di ba, pag hindi na kaya, sino gumagalaw? Si Lord. Pag ikaw, nagbe-base ka pa sa sarili mo kakayanan, hindi mo ma-activate yung power ni Lord. Sample, pinag-gogol ka, gusto mo lang, give me 5. Isa ka na lang, give me 5 ka na. Sa tingin mo, ma-activate mo yung God's power? Tutulungan ka pa ba ni Lord? Yun, kayang-kaya mo na yun. Lakihan natin yung goal natin. Yung tipong, Lord, di ko to kaya pero pagkasama kita. Sabi sa Matthew 19:26. Yan, with God, nothing is impossible. So, lagi natin pangahawakan kung ano yung truth sa Bible. Di ba sabi sa Bible, nothing is impossible kay Lord. So, bakit yung ginogol mo, yung mga posible lang sa kakayahan mo? Diba, mag-goal ka, yung magagamit mo yung power ni Lord. No? Kasi for everyone yan. Diba, hindi lang yung para sa mga top mentors. Diba, yung mga imposible, yung tipong high school graduate ngayon, mansion, naka-Corvette, naka-Lamborghini. Diba, sa labas, kaya ba yon? Diba, so nasa right opportunity ka, lakihan mo yung goals mo, activates mo yung power ni Lord. Okay, wag ka lang mag-base sa sarili mong kakayanan, sa laki ng team mo ngayon. Baka ngayon, mamaya hindi ka pa nag-hit ng sapper kasi dalawa pa lang kayo. Alam mo ba, pag nag-hit ka ng sapper ngayon, kahit imposible, tapos ginawa mo yung part mo, kayang isang ganun lang ni Lord, bigyan ka ng 4 na J. Sapper ka. Pero dahil hindi mo na-activate, nalilesen yung result, yung blessings na dapat. Mas malaki makukuha mong blessings, pero dahil nagbe-base ka lang sa sarili mong kakayanan, yun lang din yung nakukuha mo. Okay, so have faith, activate natin yung power ni Lord. Sabi dito, blessed are those who trust in the Lord. So bless ka na.
No? The more na nagtatrust ka kay Lord, bless ka na. Okay? So lagi lang tayo mag-trust sa Kanya. Huwag tayo mag-base. Sabi nga, di ba sa kanta ni Gary B, do not base on your own, do not lean on your own understanding. Kaya napakaganda po kung tayo ay nakakapagbasa din ng Bible. So nalalaman natin yung truth. No? Hindi lang pala yun yung kaya natin gawin kasi iba yung power ni Lord. Yan, so faith with action. Yan. Diyan nagkakatalo. Malaki nga yung faith mo. Grabe. Ang goal mo ngayon, ma-hit yung car incentives. Pero wala ka namang action na ginagawa. Di ba? Pinaubaya mo na lahat kay Lord. Ayan, di ba? Nag-goal ka ng Lord, gusto ko mag-jade for you. Pero di ka naman nagma-market, hindi ka naman nag-aayampay. Talagang si Lord na yung bahala, no? So, ayaw din ni Lord ng tamad, mentors, no? So, gusto ni Lord, may faith ka, ginagawa mo yung part mo. Darating kasi yung time, mentors, di ba? Parang ginawa mo na lahat. Ayan, diyan nakikilo si Lord. Pag nakita nila, ayan, si Mentor Wilma, grabe. Ginawa nito lahat, di ba? Kaya last month, mens, no? Dahil nakita ni Lord, no, talagang ginagawa ni Mentor Wilma yung purpose niya, tumutulong. Grabe, binigay, no? Impossible na yun, di ba, mens? Yan, parang isang araw na lang. Di ba, ang laki ba ng kulang na RQB, pero dahil si Lord, di ba, nakikita niya yung heart mo na ginawa mo lahat. Di ba, binless si Mentor ni Wilma, di ba? Ngayon, Super Elite Executive na. So, yun yung sinasabi na faith with action. Hindi pwedeng faith lang ng faith. Diba? Ka-faith lang, pero wala namang ginagawa. Diba? So, kailangan may action pa din na ginagawa habang faithful tayo kay Lord. Yan. For sabi dito, for as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. So, kung faithful ka nga, pero tamad ka naman, ayan. So, never expect na ibe-bless ka ni Lord. Okay? So, kailangan faith with action. Gawin mo yung part mo, surrender mo kay Lord. Lord, ito na. I'll do my best and you'll do the rest. Okay? So, laging ganun dapat yung pag nag-hit tayo ng mga goals. Ayan. So, result pattern mentors. Ayan. So, sa mga bago, ayan, and mga nandito na sa step 1, ito po yung pattern no, sa ginawa ko. And ito naman naka-base din dun sa pattern ni IM. Kay IM Worldwide kasi, mataas yung, share ko na rin sa inyo, mataas din yung niya, yung pattern niya. So ako ito po, no, ang ginawa kong pattern para makabuild din ng team, yung nung nag-hit po ako ng Sapper, 2 lang yung active ko. Parehas baguhan pa kasi kaka full time lang nila. Pero ang ginawa namin, lagi kami nagmi-meet. Ayan, kila Mentor Sheila, parang nakapunta ka ba ron, Mentor Kat? Parang sila Mentor, pangalan na rin? Mentor Nika? Yung sa, yung 2 lalaki, mens, pangalan. Yun yung nagpunta doon, nag-set ng ads. Yan sila Mentor Nixon. Yan, sila Mentor Nixon. Yung kasama ni Mentor pa nun, ni Mentor saka yung isa, ano pangalan nun? Si Mentor kalimutan ko. Hindi na kasi active mens eh. Hindi ka na matandaan. Ayan. So ayan no. So doon po kami araw-araw kami doon. Parang kayo employee style. 8, nandun na kami kila Mentor Sheila nun. Tapos out kami ng 5. Tapos meron kaming ginagawa na to do ng araw na yon. Mag-post sa groups, mag-share ng page, kumausap ng 5 tao. Basta yan, kailangan bago kami umuwi, nagawa namin lahat yon. And then yun, no? Kaming 3 nag-sapphire. Lahat ng ginawa na kasama dun sa ginawa na parang hub na uwian, nag-sapphire. So ito yung una namin ginol, sapphire. So bakit una yung sapphire sa first car? Ayan, sabi ni Mentor Jean, dapat una ako first car. Sabi niya, sino may inspire sa'yo kung maglalabas ka ng first car tapos wala kang team? Kaya una kong hinit, sapphire, and then first car. Kasi pag nag-sapphire ka, may income. Sino dito yung laki income nung nag-sapphire? Akala natin rank up lang. Pag nag-sapphire ka, mentors, malaki din income niyan. Sa minimum 70,000 pataas yan. Pag nag-sapphire ka naman. So, kung nakahit ka pa ng just for you, so magsi 6 digit yan. Kaya kung gusto mo na malaking income, hit mo to sapphire. Sa mga hindi pa sapphire dyan. Yan, pa lang, 22 pa lang, may 8 days pa. Pwede pang humabol. Diba? Habulin yung rank up this June. And then first car,
Yan para yung mga nadala mo na leaders, di ba, ma-inspire sila, nakapaglabas ka ng first car. Sa income naman, ito yung una kong ginol. Dito ako hirap na hirap, mentors. 100,000 para 2 years ko itong inano. 2 years ko itong hinit yung 100K circle na to. Ayan. So, tapos, first million, di ba? So, ayan. So, ito yung pattern niya, mentors, na para may ginogol kayo. Kasi minsan, as bago, ano ba yung i-goal ko? Di ba? Ano ba yung i-goal ko? Kasi pag wala kang goal dito, mentors, tatagal ka. Oh, ang gugulat ka, 1 year na, wala ka pang na-hit. Kasi wala kang target. Wala kang tina-target. Parang sa basketball, pag walang ring, mapapagod ka kaka-dribbles. Ganon din dito sa company natin. Pag wala kang goals, mapapagod ka kaka-invite, kaka-talk. Pero wala kang tinatamaan. So, kailangan may goals. So, ito pwede nyo itong sundan. Sapphire, first car, first 100 circle, first million, and then hit company incentives. Ayan. So, ayan. Diyan kayo mag-base. No? This year, at least, bago matapos ang taon, may mahit ka dito. O, kung na-hit mo dito, next level. Ayun yung naging, naging mali ko. After ko dito, tumigil. Diba? Kaya na-attrition. And kailangan after nito, next level. So, ano ba yung next level ng Sapphire, Ruby, Emerald, Diamond? Next level ng first car, sports car, supercar. Next level ng million. So, kailangan, kung itong first million mo, 3 years inabot, next million mo dapat, 2 years na lang, 1 year na lang, hanggang nagmi-million ka na monthly. Yan, kagaya ng mga weekly na. Weekly na nagmi-millions, no, yung mga top mentors natin. Yung incentives, yan, kailangan, pag na-hit mo siya, hindi mo napapalagpasin yung next incentives na hindi mo na-hit. Yan, parang mentor na Yomi, grabe yun. Yan, isa sa mga pwede yung pagbasihan. Grabe si mentor na Yomi, after Sapphire, Ruby. Hindi na dumaan ng Emerald, di ba? Diamond na. Ito na, abangan nyo. Baka sinisecret lang sa inyo, yung first car ni mentor Naomi, alam niya na yung kasunod nito. Di ba? Pag nagpa-event ang Conquerors, alam niya na. First million, di ba? Ilang million na si mentor Naomi? 6 million. Di ba? Level up, level up. Wag kang i-stop dito sa first goal na to. So, ito lang yung pattern na pwede mong i-goal na una. Dito ka lang magbe-base. Pero after nito, next level ka na ng next level. O company incentives. Si mentor Naomi, mula nung nakahit ng iPad, taas pa nga yung na-hit ko kay mentor Naomi dati. Ako, MacBook, si mentor Naomi, iPad. Pero ang ganda kay mentor Naomi, nagtuloy-tuloy, hindi siya nagpabaya, di ba? Kaya lahat ng incentives ngayon, auto-hit niya. Di ba? So, ganun yung mindset dapat. Hindi ka mag-i-stop dito sa first goal. After nito, next level ka kaagad. Para yung paglaki ng team mo, ayan, parang conquerors. Di ba? Namumunga ng iba't ibang team na. And, result-based sila. Kasi nakita nila sa'yo, ikaw hindi ka na pumapayag na wala kang resulta. Okay? And then ito, iwan ko sa inyo. Ayan. So lahat ng gagawin natin, mentors, ayan, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. So whenever, kung ano man yung gagawin natin sa business, sa life, commit natin lagi kay Lord. Especially may mga bigger decision tayo na gagawin. Commit natin kay Lord. Kasi once na surrender natin sa Kanya, ayan, alam natin, no, hindi man natin ma-hit. Alam natin, may better plan siya. Kasi pag hindi tayo nakasurrender, minsan na tayo pag di natin na-hit, nada-down. Diba? Iniisip mo agad, hindi yata para sa akin to, hindi ko na-hit yung supper ngayon man. Diba? Pag committed ka kay Lord, alam mo na, may mas magandang plano si Lord. Baka mamaya, diretso diamond na ako. Diba? So, kailangan, commit tayo lagi kay Lord. Kasama natin lagi siya sa mga ginagawa natin. Para mas madali din natin magawa. Di ba? Sabi kanina, pag connected ka kay Lord, you will produce much fruit. So dito naman, i-establish niya yung plans mo once na ikinomit mo sa Kanya. Okay, make a plan, commit to the Lord, take action, have faith, and activate the power of our Lord. So yun lang, mentors, and I hope meron kayong bagong natutunan. Ayan, so parehas lang, no? Sabi ng parehas lang yan kay Mentor Edward. Yan, so ayan, thank you, mentors. And back to you, Mentor Ushel. Ayan. Bigyan po natin ng virtual clap ang ating napakagaling at napakasipag na speaker, Mentor Jonathan. Virtual clap po. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa mga na iambag po ninyo sa aming learnings. Ayan.
bago po sa ating mga questions at takeaways, mag-picture po muna tayo. Mentor Kat, Mother Kat. Po. Ayan. Thank you so much po, Mentor Jonathan, for your time. Grabe. Ang daming learnings. Kahit naman na naulit, pero grabe. Parang alam mo yun, na-refresh po kami ulit. Kaya sobrang thank you. Meron nga po nag-message sa akin. Parang kapag ngayon ka lang din niya kasi napakinggan, parang ano ka, yung alam mo yung normal na nag-talk lang, na talagang madaling ma-absorb ng ng mga nakikinig sa'yo. Kaya kumbaga sabi niya, ang galing ni Mentor Jonathan, nakaka-inspire yung story niya. Kasi may as empleyado, sobrang na-inspire Mentor Jonathan. Kumbaga parang ang ano mo is parang real talk lang, parang gano'n. Galing sa puso. Ayan, thank you so much po, Mentor Jonathan. Picturean ko po muna kayo no, ni Mentor Ushel. Ayan, medyo mabagal pa ako mag-picture, hindi ko pa rin natutunan. Paano? Okay, B-sign po, Mentor Jonathan and Mentor Ushel. Okay, 1, 2, 3, smile po. Ayan, i-crop ko lang po, no? Ayan, save ko lang, saglit lang po, sorry. Mhm. Okay, Mentor Jonathan naman po. Remove ko lang po sa spotlight si Mentor Ushel. Ayan. Okay, gwapo naman yarn. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay po. Okay po, save ko lang po ulit, no? Ulit lang po. Tapos po, ano po tayo, no? Gallery view naman po tayo. Ayan. So, yung kaya po na makapag-on cam, pa-on cam na lang po mga mentors para makita po ang ating mga beautiful pieces, no? Beautiful and handsome pieces. Ayan. Pa-on cam na lang po. One slide lang po dito no, sa laptop ko. Ayan. So, kasya po tayong lahat. Okay. B-sign mentors. Ay, nanap yung daliri ko. Ayan. Okay. 1, 2, 3. Smile mentors. Ayan. Thank you so much po, mentors. Thank you so much. Mentor Rochelle, back to you po. Yan, thank you so much po, Mother Kat. Mentors, meron po bang magtatanong or magbibigay po ng takeaways? Open na po natin yung mic natin. Ayan. Meron po ba? Ayan. Mother Kat? Po. Ayan. Ako po may question po, Mentor Jonathan. Ayan. Si Mentor Jonathan po talagang ever since na nag-start ako dito sa business na to, nakilala ko na po siya. Kung paano po siya mag-talk, ganun na ganun po siya in person. Sobrang natural, sobrang jolly po niyan kausap, masaya kasama po yan si Mentor Jonathan. Kaya kumbaga wala kang dull moments kapag kasama mo po yan. Ayan. So, Mentor Jonathan, kasi syempre, parang dumating dun, parang syempre dumarating po tayo no, sa point ng yung attrition, no? Parang syempre sa tagal na rin natin na nagnenegosyo dito, ano po yung ginawa moments kasi yung iba dito sa atin nag-uumpisa pa lang pero parang nasa attrition period na sila. No, ano po yung pwede pong i-advise no sa mga nakakaramdam ng ganong moment, ng ganong feeling na parang they want to quit, they want to give up, parang hindi para sa kanila tong negosyo na pinasok natin. Ayun po, Mens. Thank you for that wonderful question. Ayan, so ang ganda ng question, mentors, no? Pero ayun, sa akin, pag alam mo yung proseso, hindi ka na magugulat. And sa mga na-attrition, congratulations. Ayan, kasi nasa proseso ka na. Kasi hindi naman talaga yung first mo na mabibuild, eh yan din yung makakasama mo
in the end. Gabi ko nga kanina, di ba, ilan lang kami natira. Ang daming sasama, ang daming maha-hype sa una. Pero at the end of the day, ano kasi ito sabi nga ni Mentor Hana, network marketing is elimination of the weak. So pag na-eliminate sila, hindi sila para kay I Am Worldwide. Diba sabi nga, ang I Am Worldwide ay para sa lahat. Pero hindi lahat para kay I Am Worldwide. So yung mga matitibay lang ang natitira dito. Ayan, so kung ikaw naranasan mo na mag-attrition, congratulations kasi dumadaan ka na sa proseso. Papunta ka na sa success. Kasi dadaanan talaga yan. So isa yan sa mga natutunan ko na pag alam mo yung proseso, hindi ka na magugulat and dapat matuwa ka pa kasi ay, nandito na ako sa gantong part. So ibig sabihin ginagawa mo ng tama yung negosyo mentors. Yung attrition kasi mentors, may dalawang tinuturo yan. So may lesson yan dapat na nakukuha ka. Bakit ka na-attrition? Bakit nawala yung leaders mo? Ako, sa akin, no, ang learning ko nung na-attrition ako parang 3 beses na ako na-attrition. Ayan, pero ba't nandito pa rin si Mentor Jonathan? Kasi nakahawak ako dun sa promise ni Lord at sa promise ng company. Diba? Ano yung promise ni Lord? Mag-prosper ka. So paano ka mapoprosper kung wala ka sa tamang opportunity? Ano ang promise ni IM? Mag-prosper ka rin. Makuha mo yung mga pangarap mo. Tugma ba yung promise ni Lord tsaka promise ni IM? Tugma, no? So sa Bible, alam niyo ba yun din yung promise niya sa mga Israelites. Pero ang Israelites ba, smooth yung pinagdaanan nila bago sila makapunta sa promised land? Diba hindi? Papunta sila, naligaw sila sa wilderness. Inanila sila ng Egyptian. Diba? Pinagpapatay sila. Diba? Pero may gagamitin si Lord na tao na i-guide ka, makakasama mo sa journey. And then dapat, yun nga, nakarating pa rin sila, di ba? So, kung sumuko sila, kasi di ba nung nasa may Red Sea sila, ang Israelites, parang nandun na yung kalaban. Kumbaga, gusto na nilang mag-quit. Balik na lang tayo doon sa dati natin ginagawa, paalila na lang tayo. Kasi doon, kahit paano kumakain na tayo. Kahit alila tayo. Pero anong ginawa ni Lord, ba pinadala niya si Moises. Hatiin mo yung dagat para may madaanan yung mga Israelites. So pag connected ka kay Lord, alam mo yung promise niya. Hindi ka titigil, didiretso ka. Kasi naniniwala ka na may papadalang tao sa iyo si Lord na magdadala sa iyo dun sa promise. So may leaders na ipapadala sa iyo si Lord na tamang leaders na makakasama mo into your destination. So dadaan talaga sa hirap, wala namang talagang madali. Pero yung attrition, kailangan may natututunan ka dyan para hindi siya paulit-ulit nangyayari. Okay, kasi kailangan nakukuha natin yung learnings. Unang-una, asanungin mo, bakit ako na-attrition? So, as sa part ko, kaya ako na-attrition noon, hindi ako nag-aral. Hindi ko inaral yung negosyo. Ano nangyari? Nung binigyan ako ng mga leaders, hindi ko naturuan. So, nung second build ko, ayan, nag-aral na ako, inaral ko na yung business. Tinuturo ko naman. Ayan, nagtuturo na ako. Ba't ulit ako na-attrition? Hindi ako marunong mag-keep. So, kailangan pala, hindi lang basta turo. Kailangan nakakabuild ka din ng relationship sa mga leaders. So, kailangan may natututunan ka pag na-attrition ka. So, sa mga na-attrition po rito, no? Ayan, assess mo yung sarili mo, ba't ako na-attrition? Kung sa'yo yung fault, i-correct mo. And then, build ulit. Kasi nakabuild ka na eh. Alam mo na paano magpa-pay in. Iko-correct mo na lang yung dapat na kailangan i-correct para makabuild ka ulit. Sample, di ba yung sa akin, hindi ako nagturo, wala akong alam nun. So mamaya, hindi mo natuturuan yung mga leaders mo. Kaya sila nawalan ng gana, kaya sila nag-stop. So anong gagawin mo? Aral ka para pag may dumating uling mga leaders, matuturuan mo na. Second, natuturuan ko naman sila kaso hindi ako nakabuild ng relationship. More on business partners na ang turing ko sa kanila. O gawin mo to, gawin mo ganyan, ito yung gagawin. So nawala uli. So kailangan pala, mayroon kayong relationship. Hindi lang basta business partner, as family. Kasi pag as family na ang turingan nyo, kahit hindi kumita yan, mentors, hindi kayo iwanan yan.
Oo, kasi iba na yung relationship mo, hindi na lang basta business partners. Eh. Di ba? May ma-encounter kayong leaders, kahit hindi kumikita, nandyan pa din. Kasi bakit? Build na yung relationship niyo. Eh. Pero kung more on business partners kayo, ang business, pag hindi kumita, ano nangyari? Magsasara. So, ganun din yung mangyayari. Pag wala kayong relationship, hindi kumita yan, stop na yan. Balik na yan dun sa dati niyang ginagawa. Lalo na, pag OFW yan, syempre malaki na yung kita niyan before. So, kung hindi man siya kumita rito kay IM, bilis lang siyang bumalik. So, kailangan build ka ng relationship. So, sa akin yun kasi yung mga dapat kong i-correct para makapag-keep. Kasi unang-una, nakapag-build ka na. Alam mo na paano magpa-pay in ng tao. Ano ba yung kailangan natin dito para makapag-build? Pa-pay in. So, after pay in kasi, building, keeping, and momentum. Diba? Yun kasi yung process eh. Pag nakakapagpa-pay in ka na, arali mo naman paano makapag-build. Nakakapag-build ka na, alam mo paano mag-keep. Kaya dito sa may mga bagong leaders, advice na yan sa inyo para pag nagawa nyo yun, may leaders na kayo, makip nyo, maturuan nyo, o kung wala ka pang leaders, maghanda ka na. Invest ka na ng more knowledge sa sarili mo. Kasi ang una mong team, yung sarili mo. Pag yung sarili mo, mentors, hindi mo pa na-manage, hindi ka pa bibigyan ng malaking team, or bigyan ka man, mawawala. Kasi yung sarili mo pa lang, hindi mo na-manage, hindi mo na pa mapasunod. Hindi mo pa pa-attend ng training yung sarili mo, hindi mo pa-attend ng mentoring yung sarili mo. Eh what more pa yung mga magiging leaders? Diba? So una nating i-manage yung sarili natin. Pag na-manage mo na yan, mabibigyan ka na ng mga team. So turuan mo naman sila, i-build mo sila, tapos build relationship para makip mo sila. So kung na-attrition ka ngayon, congratulations. Ayan, assess mo lang sarili mo, bakit nangyari yon, correct mo, then build uli. Sila Mentor May, hindi lang, ang Team Blast, hindi first team ni Mentor May. Ang daming dumaan na tao. Ang naiwan lang, sino? Mentor Arian, Mentor May, Mentor Marlon, Mentor Kat, Mentor Jean. Hindi mo kailangan ng maraming tao, mentors. Kailangan mo lang quality people na makakasama mo hanggang dulo. So, kailangan makita mo yon. Ma-build mo, makapag-build ka sa kanila ng relationship, makip mo. Ah, Mentor Mentor Darren. Sino ba nagpasabog ng team niya? Mentor Naomi lang. Kung hindi na-build ng relationship ni Mentor Naomi, baka wala na yan dito. Pero bakit? Nakuha nila Mentor Ryan yung tiwala ni Mentor Naomi. Diba? Na-feel niya na family siya. Ba, ikaw ba naman? Business partners ka lang, dalawin ka sa ospital. So, kailangan ganun, no? Maramdaman ng business partner mo na hindi lang kayo business partners. You are family kayo. Kasi once na family ang turingan, di ba, walang iwanan. Dumaan man sa hard moments, di ba, mahirap, hindi kumikita. Pero tuloy-tuloy yan, basta na-build mo yung relationship. Di ba, baka ikaw, kaya ka din kumakapit. Nahihiya ka mag-quit kasi may relationship ka na sa mentor mo. Diba? So, ganun lang, tuloy-tuloy lang. Kasi ako din, alam niyo, naisipan ko na ding mag-quit. Kaso, yung lifestyle namin ngayon ng family ko, hindi na sasapat yung hindi na sapat yung minimum wage. Pambayad na lang yun ng wifi, tsaka kuryente. Diba? So, ganun. Sipin mo, pag nag-quit ka kay IM, babalik ka dun sa dati. Eh di ba kaya mga to ginawa kasi nakita mo, dito mababago yung buhay. So, may mga pagsubok lang talaga. Kailangan lang natin lagpasan. Kasi part of the process. Lahat dumaan dun. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag umattend kayo ng mga exclusive mentoring, doon mo malalaman yung mga pinagdaanan nila na hindi mo pa alam ngayon. Kasi ngayon, ang sineshare lang nila, yung mga upward pa lang ng mind natin. Kasi pag sinare nila sa iyo yun, nang ikaw ay bago pa lang, baka ma-burnout ka na. Ala, ganun pala yung pagdadaanan. Di ba? So, ganun siya. Yung pagdadaanan ka ngayon, part of your story yan. Ang storya, mas maganda pag maraming trials na napagtagumpayan. Kaya nga nagiging testimony kasi nakapasa ka sa test. Diba? So, yung trials, kaya nga trials, tinetesting ka lang. Huwag ka magpapatesting, baka tinesting ka lang, nag-quit ka. Wala, hindi mabibigay yung blessing sa'yo. Diba? So, kailangan nating ipasa bawat test na ibibigay sa atin.
So, paano natin mapapasa yan? Sa tulong ng mentors natin. Pag nanghihina ka, connect ka sa mentor mo. Yan yung tutulong sa'yo. Hindi mo yan kaaway. Yan yung tutulong sa'yo whenever na nanghihina ka. Okay, wag kang lalayo. Pag nanghihina kasi madalas, hindi nagpapakita, hindi na nagre-reply. O wala ka talaga nun. Kailangan pag nanghihina ka, lapit ka agad kay mentor. Mens, paano ba gagawin ko? Nakawala yung mga leaders ko. Tulungan ka niyan. Okay, sa mga nutrition, connect ka kay mentor. Pag wala ka ng mentor, dun sa next mentor mo. Pataas ng pataas. Pag wala talaga, pinaka-mentor natin kay Lord. Connect ka doon. Okay? Kasi yon, hindi ka iwanan nun. Okay? So, maganda yung plano niya sa atin. Nasa magandang opportunity ka na. Talagang dadaan ka lang sa pagsubok. Kailangan mo lang tibayan yung loob mo and lagpasan yan. Kasi after nyan, nandun na ka, nasa kabilang side, yung pangarap mo. Diba? Para sa family mo. Kaya walang magkukwit. Ang magquit, maiinggit. Kaya kasi, imagine mo, nag-quit ka tapos yung mga kasabayan mo, sabi, may kanya-kanyang bahay na, di ba? Tapos ikaw, nandun pa rin, nagtatrabaho ka pa rin. So, nandito ka na eh. Marami sa labas. Wala pang pan-join. Or gusto mag-join, di ba? Pero ni-negative. Ikaw, nandito ka na, umattend ka pa ng mentoring. Ikaw, mag-quit. Na, story mo yan. Susunod, kakwento mo rin yan. Pag may nagtanong, mens, ano yan, advice na sa mga nutrition? Si-share mo na, paano mo na conquered or nalagpasan yung ano mo, yung attrition na nangyari sa'yo. And ikaw na yung isa sa mga malaking teams dito sa Team Abundance. Di ba? So, ayan, mens. Never quit. Sabi nga, never give up. Pag nag-give up ka, dun ka matatalo. Pero habang lumalaban ka, ayan, mananalo at mananalo tayo. Ayan, mens. I hope nasagot, mens. Yes po. Thank you so much. Thank you so much po, Mentor Jonathan. At ngayon po, share po yung meron po tayong Certificate of Appreciation, Mother Cat. Ayan, ito po. Certificate of Appreciation. This is proudly presented to Mentor Jonathan D. Guzman as the Speaker of Team Abundance activity for sharing your wisdom and knowledge, and motivation you imparted to our leaders and for the support to our team. Given this 22nd day of June 2024, signed by our mother, Katrina Galit. Ayan. Thank you so much po, Mentor Jonathan. Thank you, Di mens. Guzman. Ayan. Bago po tayo, meron po tayong mentors, meron po tayong kasunod na trainings under po kay Mentor Edward. Meron po tayong guest doon, si Mentor Naomi Kamanalansan po. Bago po doon, may closing prayer po muna tayo to be led by Mentor Ness. Mentor Ness. Yes po, ma'am. Sige po. Magpasalamat lang po ako Dr. Jonathan. Thank you po, ma'am. Napaka-inspiring po journey niyo po dito sa may po talagang learnings kami natutunan. Thank you po, ma'am. Closing prayer na po tayo, no? In the name of the Holy Spirit. Heavenly Father, salamat po sa lahat na mga blessings po na aming tanggap sa umagang ito, sa araw na ito, Lord God. Salamat po sa lahat, lalo na po mga learnings na aming natutunan dito po na galing po sa aming napakatupit na speaker po, Jonathan. Salamat po sa buhay ni Lord God, sa buhay po ng bawat isa po dito sa amin na sana gabay po kami sa aming journey po dito sa, lalo na sa site po dito sa Ayan Worldwide. Thank you, Lord God, at ang lahat ng ito'y aming pinasasalamatan sa ngalan na pangalan ni Jesus na aming kapagligtas. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, Mentor Jonathan. Thank you, Mentor. Thank you so much po, Mentor Ness. Mentors, pasalamatan po natin si Mentor Jonathan D. Guzman. Thank you, Mentor Jonathan. Thank you po, Mentor
po, Ciel. Mentor And Giselle. thank you po, Mentor Kat. Mentor Jonathan. Thank you, everyone. Wag po tayong mag-leave. Ito rin po yung gagamitin natin na link. Thank you, everyone. Thank you, Mentor Thank you, Jonathan. Grabe, ang daming learnings. Thank you so much po. Thank you po, everyone. Thank you, Shell. Wag na po tayong mag-leave, mentors. Next na po natin yung training. Ayan. Thank you po, Kuya Edward. Thank you po. Maraming salamat. Kuya, yung host pala na ipasa ko kay Mentor Mark. Sorry. Ay, okay lang po. Okay. Thank you po. Siguro bilang artista, yung schedule kasi namin, hindi namin hawak kung anong oras kami matatapos, kung anong oras kami matutulog. Siguro isa sa masasabi ko na benepisyo na itong barley na ito ay nakakatulong siya sa akin sa sleeping ko. Na minsan nahihirapan ako matulog, pero dahil morning and evening ako umiinom talaga ng barley, so nakita ko yung effect sa